Kabanata 101. Pinaghati sa loob ng 3 araw. Nang malaman ito ni Mitchell, hindi niya kapanipaniwala na hinarap ni Old Master Ferguson ang kanyang dating manugang sa ganoong kalupitan at kasuklam-suklam na paraan. Maging si Mitchell ay nagsimulang makiramay kay Nicole. Matagal na tahimik si Eric Ferguson, na hindi makayanan ang katahimikan sa opisina. Bang! Biglang sinipa ni Eric ang upuan at kinuha ang jacket niya habang lumulusong palabas na may malungkot na mukha. Sumakay ang kanyang sasakyan sa Ferguson Villa. Nang makita ni Eric ang kasambahay, nagtanong ito sa malalim na boses, nasaan si Old Master? Nanginginig ang dalaga. Pumunta ang Old Master sa West Hill Villa. Tumalikod si Eric at umalis. Hinabol siya ng dalaga at sinabing, "Young Master," sinabi ng Old Master na hindi kanya makikita hanggat hindi neresolba ang usapin. Nang marinig ito, napatigil si Eric sa kanyang kinatatayuan. Matigas ang kanyang tingin habang nakatitig sa kasambahay. "Anong sabi mo?" Napaatras ang dalaga sa takot na may maputlang mukha, hindi na nang ahas na magsalita muli. Napabuntong hininga si Eric at bumalik sa kanyang sasakyan, pagkatapos ay kinuha ang kanyang telepono para tawagan ang kanyang lolo. Matagal na nagring ang phone bago may nagsalita. "Alam kong hahanapin mo ako dahil sa babaeng iyon. Naging mabait ka puso na hindi mo siya hinahawakan pagkatapos ng mahabang panahon. Sinabi ko na lutisin ko ito." Malamig at nagtatampo ang maitim na mata ng lalaki. Nakakatakot na mababa ang presyon ng hangin sa paligid niya. Bahagyang tumawa si Old Master Ferguson. Napakatanda ng boses niya. "Solve this. She hates our family so much, and you expect her to take the initiative to return my pipe. Imposible. Gayunpaman, hindi na kailangang maglampa ng putik sa kanya. Ano ang gagawin niya sa hinaharap? Who cares? I gave her a chance. Akala niya makakapag-asawa na lang siya sa Stanton family at hindi man lang ako binigyan ng respeto. Ha! Now I'll let her have a taste of my power." Masama ang tono ni Old Master Ferguson habang binabalaan niya ang kanyang apo. "Mas mabuting huwag ka nang makialam dito at layuan mo ang babaeng ito. Ang swerte mo at hiniwalayan mo siya, kung hindi, tiyak na mapapahiya niya ang pamilya natin sooner or later." Pagkatapos noon, desidido niyang ibinaba ang telepono. Iniisip pa rin niya na makakapag-asawa siya sa isang mayamang pamilya. Mangarap ka. Hindi ako naniniwala na kahit sinong mayamang pamilya ay lubusang papansinin ang pangit at eskandaloso na nakaraan ni Nicole. Kahit na matapos ang mahabang panahon, ang pangalan ni Nicole ay hindi kailanman malilinas dahil ang katotohanan ay mahirap makilala sa mga gawa-gawang kasinungalingan. Ito ay magiging mas nakakalito sa oras, hindi ba? Naisip ni Old Master Ferguson. Pinanood ni Old Master Ferguson ang debate tungkol sa karakter ni Nicole, na labis niyang ikinatuwa. Pagbangon niya, hapon na. Ang mayordomo ay naghanda ng afternoon tea para kay Old Master Ferguson, na dahan daw ang bumaba at nagtanong, "May balita ba mula sa babaeng iyon?" Nang makitang matagal na, naisip ni Old Master Ferguson na malalaman ni Nicole na tinuturuan siya nito ng leksyon, kaya dapat siyang magkusa na lumapit at humingi ng tawad. Hindi lang niya gusto ang emerald pipe na iyon, ngunit gusto rin ni Old Master Ferguson na lumuhad si Nicole at humingi ng tawad para maalala nitong hindi na siya muling saktan. Tumigil sandali ang mayordomo. Walang balita. Huminto si Old Master Ferguson sa kanyang paglalakad at pinaikit ang kanyang mga mata. "Ano? Walang balita?" "Oo, nagpadala kami ng ilang tao para makisalamuha sa karamihan ng mga reporter. Nag-squat sila sa labas ng apartment niya, pero hindi siya umaalis buong araw. Hindi rin siya gumawa ng anumang paglilinaw online. Tinanong ko ang media at mga nauugnay na platform, at sinabi nila na hindi siya nagkusa na makipag-ugnayan sa kanila. Parang wala lang siyang pakialam." Ngumisi si Old Master Ferguson. Wala bang pakialam? Kung wala siyang pakialam, bakit siya mananatili sa bahay? "I think she's just scared. Let's wait a little longer." Kapag natauhan na siya, maiihina niya ang kanyang pantalon sa takot at lalapit siya para aminin ang kanyang pagkakamali. Pinananatili ni Old Master Ferguson ang kanyang mapagmataas na saloobin hanggang sa susunod na araw. "Nakipag-ugnayan na ba siya sa akin?" Umiling ang mayordoma. "Hindi. Katulad kahapon, hindi siya umalis sa kanyang apartment.
Bahagyang kumunat ang noo ni Old Master Ferguson. Paano ang Stanton Corporation? Any movement there? Ang presyo ng share ng Stanton Corporation ay bumaba ng kaunti, ngunit bukod doon, walang ibang paggalaw. Ang kanilang presyo ng pagbabahagi ay nagpatuloy sa isang matatag na kalakaran sa ilalim ng pamumuno ni Grant Stanton. Siguradong kaya ni Grant Stanton. Sa kasamaang palad, mahina ang panlasa niya sa mga babae. Bakit papayagan ni Floyd Stanton ang gayong babae na pakasalan ang kanyang anak? I bet Grant's busy with the company and had gave up on that woman. She has no daan palabas ngayon. Maingat na tumango ang mayordomo bilang tugon, at naghintay si Old Master Ferguson hanggang sa ikatlong araw. Tunog pa rin ang internet, ngunit walang gumagalaw mula kay Nicole. Sa wakas, naramdaman ng matanda na may mali at tinawag ng mayordomo si Nicole. Nasa bahay sina Nicole at Kai at nag-online shopping. Ang pinakamahusay na paraan upang maibsan ang stress ng isang tao ay ang ilang magandang lumang retail therapy. Ang paggastos ng pera ay siguradong nagpasaya sa kanila. Magkatabing nakaupo ang magkapatid sa sofa habang si Tiger ay nakatitig sa LCD wall na nanonood ng Animal Planet. Sa tuwing makakakita si Tiger ng tigre o leon na tumatalon sa mga damuhan ay sisigaw ito sa pagkamangha at talon-talon sa paligid ni Kai para sanayin ang nakita nito. Ang kakayahang matuto nito ay napakahusay. Nagring ang phone ni Nicole. Bahagyang kumunot ang noo niya sa numerong ito at kinuha. Sino ta? Old Master Ferguson, sagot ng kabilang panig. Siya ang taong nasa likod ng lahat ng ito. Hinimok ni Kai si Nicole sa gilid. Bilisan mo. Kakasimula pa lang ng live broadcast. Sunggaban natin. Pagkatapos ay binaba ni Nicole ang telepono nang walang pag-aalinlangan. Kabanata 102. 800 milyon lamang. Malamig ang mukha ni Old Master Ferguson habang nagtatanong, nakalusot ba ang tawag? Tiningnan ng mayordomo ang tawag na tinanggihan at maingat na sumagot, tumanggi siyang sumagot. Naisip ni Old Master Ferguson, sinusubukan ba niya ang aking pasensya? Hindi talaga alam ng babaeng ito kung ano ang makakabuti sa kanya. Binibigyan ko na siya ng pagkakataon sa pamamagitan ng pagkukusa na tawagan siya, pero naglakas loob siyang tanggihan ang tawag ko. Siya ay nagalit at sumigaw, tumawag ka ulit. Gusto kong makita kung gaano katagal makakapidyo si Nicole. Naisip ni Old Master Ferguson. Oo, Ginoo. Sinubukan muli ng mayordomo. Na-reject na naman. Baka busy. Galit na galit si Old Master Ferguson. Ang bilis ng pag-click ni Nicole ay hindi kasing bilis ng kay Kai. Dahil sa tawag ni Old Master Ferguson, na-miss niya ang live product grab session para sa pinakabagong Jo Malone perfume. Sa sobrang inis niya ay inagaw niya ang phone ni Kai. Nang makita niyang nakuha ito ni Kai, mas lalo siyang ninas. Natawa na lang si Kai sa mukha niya, kaya nagpa siya si Nicole na ay privately message ang live streamer. Hey, kung nasa Europe ka, pakibili ng ilang regalo para sa akin. Hindi problema ang gastos. Maya-maya, nakita ng live streamer ang mensahe ni Nicole at sumagot, sorry, I don't do private work. Naisip ito ni Nicole at pinalitan ang nickname ni Kai mula sa @Hansemesten sa @Rich Baby. Tahasan. Sagot ni Nicole. Pagkatapos ay, kunin ko ang lahat ng mga kalakal sa iyong live session, ngunit maaari ka lang mag-live para sa akin. Nanlaki ang mga mata ng live streamer nang maisip niya. Anong usapan? Lahat ng paninda. Tinanong niya ang katabi niyang staff, ano ang estimated sales natin ngayon? Around 800 million. Napangiti ang live streamer at naisip, siguradong matatakot ang taong ito. Nag-reply siya sa chatbox. 800 milyon. Handa ka ba? Wala pang isang segundo, sumagot si Nicole. Oo. Pagbabayad sa platform o bank transfer. Nahulog sa lupa ang telepono sa kamay ng live streamer. Sa sobrang gulat niya ay nabulunan siya ng isang subo ng tubig. Paulit-ulit niyang tinitigan ang mensahe at naisip, hindi man lang nagbibiro ang taong ito. Siyempre, ayaw ng live streamer na dumaan sa platform ang ganoong kalaking negosyo. Kung hindi, ang komisyon na kinuha ng platform ay magiging malaki. Medyo nagdududa ang live streamer, ngunit ipinadala pa rin niya ang kanyang bank account number. Wala pang isang minuto, nakatanggap siya ng text message sa kanyang phone.
Third-party transfer sa bank account number na tanggap para sa $800 million. Ang iyong kasalukuyang balanse sa bangko ay $800 million $2,000. Napatalon sa tuwa ang live streamer. Ito ang rurok ng kanyang buong karanasan sa live streaming. Natapos ang live stream bago pa man ito nagsimula. Agad niyang binuksan ang live stream platform at nag-post. "Sorry babes, natapos na ang live streaming session ngayon. Toodles." Ang mga manonood, na kanina pa excited na naghihintay, ay walang imak. Bumalik ang live streamer sa kanyang pribadong mensahe kasama si @richbaby. "Ano pa bang kailangan mo? Kailangan mo bang bumili ng mga regalo? Maaari akong pumunta sa pinakamalaking luxury mall ngayon at i-broadcast ito sa iyo ng live. Maaari kang bumili ng kahit anong gusto mo ng malayuan. This could not be better," naisip ni Nicole sa sarili. "Rich baby, mahusay." Pagkatapos ay kumonekta tayo ng live. Nang walang ibang salita, nagmaneho ang live streamer sa isa sa pinakamalaking luxury brand mall sa Europe at sinimulan ang live stream. Gumawa pa siya ng setting para payagan lang si @richbaby na mag-iwan ng mga komento. Nakatingin lang ang ibang tao. "Love, there's a new arrival Burberry bag that's an absolute delight. It's a little pricey though. You want it? Rich baby." "Oo, pakiusap, isa sa bawat kulay. Hindi mo na kailangang sabihin sa akin ang presyo. Ang mga Hermes na bag na ito ay walang katapusang classic, lalo na ang isang ito. Rich baby, marami bang stock? Ito ang pinakamalaking tindahan dito. Rich baby, kukunin ko ang 50 pagkatapos." Ipinaliwanag ng live streamer, ang Europe ay bumubuo ng 80% ng mga eksklusibong benta, at mayroon lamang 12 sa modelong ito dito. Rich baby, pagkatapos ay humingi ng marami hanggat maaari. Bagamat ang live streamer ay hindi nagtulak ng anumang paninda sa publiko noong araw na iyon, ang bilang ng mga manunood sa live stream na iyon ay umabot sa lahat ng oras na mataas at patuloy na umakyat. Nilalaro ni Kay si Tiger kanina. Pagbalik niya, nakita niya si Nicole na tumatawa habang hawak-hawak ang phone niya. Nagulat siya at lumapit sa kanya. "Anong tinitingin-tingin mo? Bumili ako ng mga regalo para sa mga empleyado." Tumanggo si Kay at sinabing, "Sige, bumili ka ng kahit anong gusto mo. Huwag kang kuripot." Ngumiti si Nicole at tumagilid ang ulo para tingnan siya. "Ayoko. 800 million lang ang ginastos ko." Nanigas ang mukha ni Kay. 800 milyon. Kabanata 103. Aminin ang kasalanan. Maingat na tinignan ni Kay ang phone na nasa kamay ni Nicole. "Oo. Akin na talaga yan." Ginamit ng lahat sa pamilya Stanton ang kaarawan ni Nicole bilang kanilang password para madali itong maalala ni Nicole. Kaya naman, walang abala si Nicole sa pagbabayad. Napaawang ang sulok ng bibig ni Kay. Bigla niyang namiss ang kapatid na humingi lamang ng yate, na at least nakatipid siya. Bagamat ang 800 milyon dolyar ay hindi malaking halaga para kay Kay, nakaramdam pa rin siya ng kaunting laman ng sumangga ang pera ng ganoon-ganoon. Tinapik-tapik ni Kay ang dibdib niya para pakalmayan ang sarili. "Okay lang. Kapatid ko siya kaya tama lang na ubusin niya ang pera ko. Tsaka 800 million lang. Ang mahalaga ay ang kanyang kaligayahan." Sa wakas ay naging palakaibigan sa kanya si Tiger at ipinatong ang ulo nito sa kanyang kondongan, nagpapakyut. Nabaling ang atensyon ni Kay kaya binuhat niya si Tiger at naglaro sa ibang lugar. Nang hapong iyon, bukod sa iskandalo ni Nicole, ang pangalang, @richbaby, ay mabilis na umakyat sa isa sa mga nangungunang mainit na paksa online. "This is the first time I've witnessed people shopping." Lumalabas na hindi sila tumitingin sa mga presyo. Talagang tinupad ni @richbaby ang kanyang pangalan. Walang pakialam kung ilang taon na siya. "Gusto ko siyang pakasalan. Kaya ko pang kunin ang apelyido niya." Sino itong misteryosong @richbaby? Binigyan ni Nicole ang live streamer ng address para sa lahat ng mga paninda, pagkatapos ay masayang isinantabi ang telepono ni Kay. Nakahanap siya ng sarili niyang telepono at nakakita ng 7 missed calls dito. Ang isa ay mula kay Eric Ferguson, 4 mula sa Old Master Ferguson, at ang iba pang 2 ay mula kay Yvette at Ian. Tatawagan pa lang sana ni Nicole si Yvette nang muling tumunog ang telepono. Ang mga sulok ng labi ni Nicole ay sumalubong sa isang malamig na ngiti. Ganun ba siya kabalisa?
Bagamat pinilit ni Old Master Ferguson si Nicole sa pader at napag-alitan siya ng mundo, hawak pa rin ni Nicole ang pinakamalaking bargaining chip sa kanyang mga kamay, ang Emerald Pipe. Ano ang dapat niyang katakutin? Tumigil si Nicole at walang pakialam na sinagot ang tawag. Hello. Nakahinga ng maluwag ang mayordomo at tuwang-tuwang tumingin kay Old Master Ferguson. Chairman, dinampot niya. Narinig ito ni Nicole at napangiti. Pinandilatan ni Old Master Ferguson ang butler, pagkatapos ay kinuha ang telepono ng hindi nagmamadali. Nicole, umamin ka na ba sa wakas? Aminin mo ang kasalanan ko. Pagtataka ni Nicole. Bahagyang kumunot ang noo ni Nicole at sadyang nagtanong, aminin mo ang kasalanan ko. Chairman Ferguson, hindi ko maintindihan. Anong kasalanan ang ibig mong sabihin? Malamig na sumangot si Old Master Ferguson at may kumpiyansang sinabi, kumusta ka nitong mga araw? Balita ko hindi ka na pumupunta sa opisina. Pinalayas ka ba ni Grant Stanton? Sinabi ko sa iyo noon na hindi kasing dali ng iyong iniisip ang magpakasal sa isang maharlika. Hindi lahat ay kasing tanga ni Eric para lokohin mo. Kinabit ni Nicole ang gilid ng labi at mahinahong ngumiti. Chairman Ferguson, salamat sa iyong pag-aalala. I've been living my best life these days. It's been my dream to all around and do nothing to do all day. Ang ginagawa lang ni Nicole araw-araw ay magpakatanga at gumastos ng pera. Ano ang maaaring maging mas masaya kaysa dito? Ha? Ang tigas pa rin ng ulo mo ha? Hindi naniniwala si Old Master Ferguson na hindi nabigla si Nicole. Chairman Ferguson, wala ka bang ibang negosyo? I'll hang up kung wala. Ayaw ni Nicole na mag-aksaya ng oras sa taong hindi karapat-dapat. Gusto niya akong pagtawanan. Sayang naman. Eric Ferguson at Old Master Ferguson ay pawang mga ibon ng isang balahibo. Hinding-hindi ako papayag na mababa ang tingin nila sa akin. Natahimik si Old Master Ferguson ng ilang segundo. Lalong lumalim ang boses niya habang sinasabi, Nicole, hindi mo mabubura ang nakaraan mo kahit anong mangyari. Unless we say a few good words for you in the name of the Ferguson family. Naiintindihan mo ba? Binigyan na niya ito ng napakalaking pahiwatig, kaya tiyak na makukuha ito ni Nicole. Pagkatapos ng lahat, wala siyang ibang paraan. Tumaas ang kilay ni Nicole at ngumuso. Sinimulan mo ang lahat ng ito at gusto mo akong aliwin. Chairman Ferguson, hindi mo ba naisip na masyado kang busog sa sarili mo? Wala kang ibang choice. Si Old Master Ferguson ay sigurado sa kanyang plano, kaya siya ay prangka. As long as you return the Emerald Pipe to me, I'll stop the online crusade against you. I can even make you a manager in one of our subsidiaries under Ferguson Corporation para hindi ka magutom. Kabanata 104. This petty bastard. Gusto ni Old Master Ferguson na kaladkarin ang reputasyon ni Nicole sa putik para maging imposible para sa kanya na magpatuloy sa pagtatrabaho sa Stanton Corporation. Sa palagay niya ay handang sumuko sa kanya at magtrabaho bilang isang manager sa isang maliit na subsidiary sa ilalim ng Ferguson Corporation. This old geezer had the cheek to say this. Napaisip si Nicole. Ngumisi siya. Chairman Ferguson, hindi ko siguro kayang kumuha ng limos sa pamilya mo. Itabi mo na lang para sa mga aso. Nicole, huwag mo akong piliting magpakatigas sa'yo. Pinagbantaan siya ni Old Master Ferguson. Paano naging insensitive ang babaeng ito? Nawala ang ngiti sa mukha ni Nicole. Chairman Ferguson, sana lang ay hindi mo ito pagsisihan. Labis na interesado si Nicole na makita ang pagsisisi ni Old Master Ferguson. Dahil napakalupit ni Old Master Ferguson, hindi na niya kailangang magpakita ng anumang awa. Pagkatapos ibaba ang tawag, mahinahong tinawagan ni Nicole si Grant. Kuya, kailan babalik si Dad? Humalaklak si Grant. Ano, mismo na siya. Bukas na ang schedule ng flight niya. Don't worry, may susundo sa'yo bukas at pauwiin ka. Hindi, gusto kong sunduin si Dad sa airport bukas. Di ba naisip nilang lahat na sa kahihiyan ako nagtatago? Ipapakita ko sa kanila na wala akong tinatago. Napaisip si Nicole. Bahagyang nag-aalangan ang boses ni Grant. Pero, natatakot ako na baka magkagulo. Nag-aalala siyang baka masaktan na naman si Nicole. Huwag kang mag-alala. Kukuha lang ako ng ilang bodyguard at mag-aayos pa ng ilang sasakyan. I'll arrange it for you if that's what you've decided.
By the way, how's Kai doing at your place? Nag-aalala si Grant na hindi mapangalagaan ni Kai ang kanilang mahal na kapatid. Tumawa si Nicole at walang humpay na nagreklamo. Kai's such a petty bastard. He made such a mess in my apartment and complained that I didn't clean up. Ang luto niya rin ang pinakamasama. Si Kai, nakalalabas lang sa sala kasama si Tiger sa kanyang mga bisig, ay nakaramdam ng hinanakit at inis. Sumigaw siya, ginastos mo ang 800 milyon dolyar ko sa loob lang ng isang hapon at naglakas loob ka pa ring tawagin akong maliit na bastard. Nicole Stanton. Bubugbugin kita. Dahil doon, tumalon si Kai sa sofa at sumugod kay Nicole, na mabilis na tumalikod at sumigaw sa telepono, "Gotta go, G. I need a run." Tumawa si Grant. Agad na lumuwag ang kanyang kaba. Tumingin siya sa blacked out na screen at gumaan ang pakiramdam niya na mas malakas at matapang ang kanyang kapatid kaysa inaakala niya. Nagbihis si Nicole para sunduin ang kanyang ama mula sa airport. Naglagay siya ng ilang light makeup at nagsuot ng itim na damit na may nakatanim na perlas. Napakaganda, eleganteng, at magiting. Upang ilihis ang atensyon ng mga reporter sa ibaba, lumabas si Kai mula sa front entrance na nakasuot ng kanyang usual sunglasses at agad na nakuha ang atensyon ng lahat. Lumapit sa kanya ang mga reporter. "Kai, bakit ka nandito? Sa building ka rin ba nakatira? Kai, totoo ba ang eskandalo sa inyo ni Nicole? Are you two living together? Nagde-date ba talaga kayo ni Nicole?" Mas pasabog pa sa iskandalo tungkol kay Nicole ang balitang lihim na nagsasama sina Kai at Nicole kaya nagpumilit ang mga reporter sa pagtatanong. Samantala, umalis si Nicole sa isa pang labasan na may dalang baseball cap at face mask. Dumiretso siya sa kotseng pinadala ni Grant. Lumapit si Logan para sunduin siya. Pagsakay ni Nicole sa sasakyan, hinubad niya ang jacket niya at nasa mood na siyang mag-ayos ng makeup. "Vice President Nicole, lahat kami ay gamaan nang makitang maayos ka." Natawa si Nicole at medyo naantig. Bagaman hindi sila nagtutulungan ng matagal, ang pakiramdam ng pagtitiwala sa isa't isa ay nagparamdam sa kanila na malapit sa isa't isa. "Logan, bumili ako ng mga regalo at plano kong ipamahagi ito sa lahat noong anibersaryo ng kumpanya natin. Lahat ay nakaimbak sa bodega ng merchant ngayon. Ibibigay ko sa iyo ang address mamaya, para ayusin mo kung paano ipamahagi ang mga ito sa mga tauhan." "Opo, ma'am." Inisip ni Logan na ito ay ilang maliliit na regalo lamang at hindi inaasahan na ang mga regalong ito ay umabot sa 800 milyon dolyar. Pagdating nila sa airport, bumaba si Nicole sa sasakyan at pumunta sa mga VIP arrivals para hintayin si Floyd Stanton, habang si Logan naman ay gumawa ng security arrangement. "Nikki baby." Nang marinig ang pamilyar na boses, lumingon si Nicole at nakita si Floyd Stanton na kumakaway sa kanya. Nakasuot siya ng puting baseball cap at beige palette na casual na damit. Mukha siyang bata pa. Bahagyang gumalaw ang kilay ni Nicole at agad na lumapit sa kanya. Niyakap siya ni Floyd at pinaikot-ikot ng ilang beses, tumawa ng malakas. "Napayat ang aking mahal na sanggol." Isang walang magawang tawa lang ang nailabas niya at nagpout. "Ayoko nga, paulit-ulit na sinasabi ni Kai na mataba ako. Huwag kang makinig sa kalokohan niya." Sinuri ni Floyd ang kanyang anak na babae at mukhang nasisiyahan. Bigla niyang naalala ang lahat ng mga kamakailang tsismis at nairita. Ang mga Ferguson ay isang tunay na pamilya ng mga hamak. Kabanata 105. No room to talk. Patuloy na nagmumura si Floyd Stanton habang naglalakad, ngunit hindi pa rin siya gamaan ang pakiramdam. Nang lumabas ang mag-ama sa VIP area, nakita nila si Grant na naglalakad habang nakataas ang ulo. "Bakit ka nandito?" ungol ni Floyd. "Nag-alala ako, kaya kailangan kong pumunta para sunduin kayo." Inabot ni Grant at kinuha ang malita sa kamay ng ama, saka tumingin kay Nicole. "Maghanda ka. Nalaman ng mga reporter ang iyong kinaroroonan, kaya medyo marami na silang nagkukumpulan sa entrance ng airport." Malamig na ngumuso si Nicole. "Hindi ako duwag." Hinaplos ni Floyd ang buhok ni Nicole at isang nasisiyahang ungol ang pinakawalan. Sobrang protective niya sa prinsesa niya. "Oo, sumunod kayo sa likod ko. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob na lumapit at makipag-away sa akin." Napaisip si Floyd. Nag-aalala pa rin si Grant, kaya pinrotektahan niya si Nicole sa tabi niya at hinawakan ang kamay nito. Nang makalabas na sila,
Binombo sila ng mga flash ng camera. Si Nicole ay walang malay na tumingin sa malayo. Sa mga mata ng mga reporter, sinusubukan ni Nicole na magpugad sa dibdib ni Grant. Isang segundo, ang headline ay, si Nicole at Kai ay pinaghihinalaang nagsasama. Sa sumunod na segundo, may isa pang headline, nakipagkita si Nicole sa pamilya ni Grant Stanton. Nicole, nagde-date ba kayo ni President Stanton? What's your relationship with movie star Kai? Tinakpan ni Grant ang mga mata ni Nicole para hindi mabulag ang flash. Ipinulupot niya ang kanyang braso sa kanyang mga balikat at naglakad palabas na may matatag na mga hakbang. Nicole, magpapakasal ka ba sa pamilya Stanton? Ano ang pakiramdam na ikasal sa isang mayamang pamilya sa pangalawang pagkakataon? Nicole, do you feel very proud na ang daming lalaking nakapaligid sa'yo? Nicole, isa din ba sa backup mo si Ian Carter? Ang hindi mabilang na mga katanungan ay mahirap marinig na parang ang mga alingaw-ngaw na iyon online ay totoo. Chairman Stanton, sabihin sa amin kung ano ang iniisip mo tungkol sa pangit na nakaraan ni Nicole. Hindi rin pinabayaan ng mga mamamahayag si Floyd Stanton, ang pinuno ng pamilya Stanton. Para bang ang ugali niya ang magpapasya sa buhay at kamatayan ni Nicole. Nang marinig ni Floyd ang mga katagang iyon, mas naging masungit ang kaninang malungkot niyang mukha. Naglakad siya pasulong nang walang anumang balak na magkomento. Hindi rin umimik si Grant. Hinarang ng mga nakapaligid na bodyguard ang mga reporter. Kalmadong lumabas si Nicole na suot ang itim na damit na walang paliwanag. Ang mga katotohanan ay magpapatunay ng lahat sa kalaunan. Biglang may naghagis ng bote ng mineral water mula sa kabilang direksyon, na tumama sa likod ng ulo ni Nicole. Kinilig si Nicole sa impact. Malamig na ibinaling ni Grant ang kanyang ulo sa direksyong iyon at inutusan, Logan, hanapin ang taong iyon at tumawag ng pulis. Oo, Ginoo. Itinaas ng mga bodyguard ang kanilang pagbabantay at bumuo ng isang matibay na pader sa magkabilang panig, na hindi na nagbibigay ng pagkakataon sa sinuman na maghagis ng mga bagay. Pagkatapos ay sumakay ang mga Stanton sa kotse, na dahan-daw ang sumanib sa trapiko. Naghanda sila ng 6 sa parehong mga kotse sa harap at likod, kaya't ang mga reporter ay walang paraan upang makilala ang mga ito at nawala ang kanilang sasakyan sa ilang sandali. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Nicole nang makapasok sila sa sasakyan. Hinaplos ni Grant ang kanyang ulo at nag-aalalang tumingin sa kanya. Masakit ba? Umiling si Nicole. Hindi. Natulala lang siya. Inilabas ni Floyd ang red wine mula sa maliit na refrigerator at ibinuhos ang sarili sa kalahating baso, at isinilid ito nang nakatagilid ang ulo. Sobra ang mga Ferguson. Dahil naglakas loob silang hawakan ang anak ko, huwag mo akong sisihin na hindi ako magalang. Tumanggo si Grant. Oo, oras na ipakita natin sa kanila ang mga epekto ng kanilang mga aksyon, ngunit walang pagmamadali. Dad, huwag kang magalit. Hindi nila deserve ang atensyon natin. Napangiti si Nicole at may bahid ng pait sa kanyang puso. Kailangan lang harapin ng pamilya niya ang mga kahihiyang ito sa kanya dahil masyado siyang tanga at matigas ang ulo noon para mahulog sa maling lalaki. Hinihingi ko lang. Isip ni Nicole. Nadurog ang puso ni Floyd at hinaplos ang buhok habang mahinang bumantong hininga. Buti naman pinag-isipan mo. It's never too late to turn back. Tumanggo si Nicole at naramdaman niyang medyo namamasa na ang mga mata niya. Pagkaalis pa lang nila, naging mainit na usapan ng netizens ang larawan ng mga Stanton sa airport. Tingnan mo ang mukha ni Chairman Stanton. Mukhang hindi niya makikilala si Nicole bilang kanyang manugang. Ang kanyang pangarap na makapag-asawa sa isang mayamang pamilya ay nasira. Paano nagustuhan ni Grant Stanton ang isang gold digger na tulad ni Nicole? Dapat siya ay niloloko niya. May mga ganyang kakayahan si Nicole. Dapat talaga akong matuto sa kanya. Biglang tumunog ang telepono. Tiningnan ni Floyd ang kanyang telepono at kinuha ito ng malamig at seryosong mukha. Chairman Ferguson, may mali. Chairman Stanton, ngayon lang ako nakakita ng balita online. I should give you a proper welcome since you're back. Why not we grab a drink together tonight? Kabanata 106. Pagbigyan. Sabay na tumingin sina Grant at Nicole sa kanilang ama, si Old Master Ferguson ay talagang sabik na tawagan ang kanilang ama pagkababa ni Floyd sa eroplano. Napangisi si Floyd Stanton. Hindi na kailangan.
Ang gulo ng farm ko ngayon, kaya wala ako sa mood lumabas para uminom. Sabi ni Old Master Ferguson, dahil lang ito sa isang babae, kaya ano ang dapat ikagalit? Sa totoo lang, may hihingin akong pabor sa iyo. Chairman Ferguson, malapit na ang anibersaryo ng Stanton Corporation sa loob ng ilang araw, so how about I invite your whole family and we can talk then? Huminto ang kabilang partido. Great, tapos magkikita pa tayo. Pagkatapos ibaba ang tawag, naglabas ng lamig ang mga mata ni Floyd Stanton. Panoorin mo na lang kung paano ko lilinisin yang Ferguson na basura. Tumawa si Grant. Pagkatapos ay kukuha ako ng ilang araw upang muling ayusin ang mga bahagi ng ating kumpanya at magpasya kung aling mga direktor ang pananatilihin o sisipain upang ang aming Lil-En ay magkaroon ng isang malinis na kapaligiran. Tumanggo si Floyd. Mabuti, may iligtas tayo nito ng maraming gulo mamaya. Sinadya ni Nicole na bamantong hininga. Nako, ano bang dapat kong gawin? Malapit na akong magkaroon ng sobrang pera na hindi ko na matatapos sa panggastos. Natigilan si Floyd at biglang may naalala. Speaking of spending, tinawagan ako kahapon ng bank president na gumastos daw si Kai ng $800 million sa isang hapon. Hindi naman for investment or stocks kaya natatakot siya na abnormal transaction yun. Ano bang balak ni Kai? Hindi napigilan ni Grant ang tumawa. Dad, ang pera na iyon ay ginastos ni Lil-En. Sabi ni Floyd, nako, gamaan ang loob ko. Kung narinig ito ni Kai, malamang mababaliw siya. Nang makabalik si Nicole, nakatanggap siya ng tawag mula sa hindi pamilyar na numero. Naisip niya na baka spam call iyon kaya hindi niya ito pinansin. Gayunpaman, walang humpay itong tumunog, kaya sa wakas ay sumuko si Nicole. Nicole, boses iyon ni Keith Ludwig. Nagtaas siya ng kilay. Mr. Ludwig, may problema ba? Hinahanap siya ni Keith, kaya malamang ay walang maganda. Pagkaraan ng wala pang 2 segundong katahimikan, ibinuka ni Keith ang kanyang mga labi at sinabing, Nicole, hindi ko sinamantala ang pagkakataong ito para magdagdag ng gatong sa apoy sa pagkakataong ito, kaya hindi mo ako maitulak na maging panangga mo. Ngumisi si Nicole. Alam na pala niya kung ano ang takot. Mr. Ludwig, nakalimutan mo ba kung paano mo ako nasaktan noong gabing iyon? Nagpanik si Keith, pero ayaw din niyang sumuko. Misunderstanding lang yan. Malalim akong nagmuni-muni sa sarili ko, kaya hayaan mo na lang ako this time. Ito ang unang beses na narinig ni Nicole ang ganoong gulat sa boses ni Keith. Tila labis siyang na-trauma ng mga hubad na litratong iyon. I'll think about it. Don't call me again. I don't want to hear your voice. Pagkatapos noon, ibababa na sana ni Nicole ang tawag nang biglang nagsalita si Keith, Hoy, teka. May naghahanap sa'yo. Saglit na natigilan si Nicole, pagkatapos ay narinig ang isang pamilyar na malamig na boses. Nicole, ako ito. Si Eric Ferguson iyon. Nang marinig ang boses na ito, bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Nicole. Isang mahinang tawa ang pinakawalan niya. Mr. Ferguson, gusto mo rin ba akong bigyan ng babala? Saglit na natigilan si Eric. Hinanap ka ng lolo ko. Hindi ba itinakda ni Chairman Ferguson ang buong bagay na ito? Ginawa niya para matutunan ko ang leksyon. Nagpapakatanga lang siya. Napaisip si Nicole. Nicole, pagbigyan mo na lang siya. Ibalik mo ang tubo at ako na ang bahala sa iba. I'll handle everything online. Pilit na tumawa si Nicole. Medyo basa ang mata niya. Natahimik ang kabilang side. Eric Ferguson, alam kong pareho kayong naglalaro ng magaling na pulis, masamang pulis. Inaakala mo ba akong tanga? Hindi mapigilan ni Nicole ang mapangiti. Dahil nagkaroon na sila ng ganoong pagtatalo, nilinaw ni Nicole ang kanyang paninindigan. Ang iyong pamilya ay napaka-underhanded para ilampag sa akin ang putik, insultuhan ako ng mga pinakamasamang salita, at sadyang baluktutin ang katotohanan. Ngunit gusto mo pa rin akong humingi ng tawad sa aking mga tuhod at gusto mo pa akong magpasalamat sa iyo. Huwag. Pakiramdam mo ba ay nakakadiri ka? Ang kapaligiran ay nagtatampo at mapang-api. Dumating ang boses ni Keith. Nicole, hindi ito ginawa ni Eric. So what? Isn't he a Ferguson? Ganoon ba siya ka-inosente? Sa tingin mo ba bawat salitang pasaway na natatanggap ko ngayon ay walang kinalaman kay Eric Ferguson? Kabanata 107. Kung hindi kita gusto,
Pilit na pinigilan ni Nicole ang mga umuusad na emosyon sa kanyang puso. Huminga siya ng malalim habang pinipigilan ang pag-asim sa kanyang mga mata. Ang ibig sabihin ng luha ay kahinaan. Napakawalang kwenta ko. Akala ni Nicole. 3 araw na ginamit ni Nicole para mawala ang lahat ng pagmamahal niya kay Eric sa nakalipas na 3 taon. Sa wakas ay naunawaan niya na hindi siya dapat umasa sa isang taong hindi nagmamahal sa kanya pabalik. Ano ang mahalaga kung ginawa ito ni Eric Ferguson o hindi? Tsaka hinihintay niya akong lumuhad sa kanila at humingi ng awa. Kumilos pa nga sila na parang mga anghel, binibigyan ako ng tinatawag na awa bago nila ako saksakin hanggang mamatay. Anong biro? Matapos tanggalin ni Nicole ang kanyang love goggles, mas malinaw niyang nakita ang buong sitwasyon. Sa wakas ay nakita na niya ito at nalaman na ang lahat ng ito ay batay sa kanilang pagpapakumbaba sa kanya. Kahit na napapaligiran siya ng mga gentries tulad ni na Grant Stanton at Ian Carter, kahit na lumampas siya sa mga inaasahan at nabigla ang lahat sa kanyang mga aksyon at karakter. Kahit na siya ang vice-presidente ng Stanton Corporation na sapat na kahanga-hanga para mapansin siya ng mga tao, tila walang pakialam. Sa mata ng pamilya Fergusons, siya pa rin ang mahinang pushover na walang background, pera, o kapangyarihan. Para sa kanila, si Nicole ay isa lamang gold-digging, skimang woman na gusto lang magpakasal sa isang mayamang pamilya. Kaya, ang mga Ferguson ay walang prinsipyo at ginamit ang kanilang kapangyarihan upang pilitin siya sa pader, sinusubukang gawing mapurol ang kanyang buhay na siya ay tila isang ganap na kabiguan. Nadurog ang puso ni Eric nang marinig ang sinabi ni Nicole na parang tinak sa puso niya, at ito ay masakit at suffocating na. Alam ni Eric na hindi makatarungan ang bawat salitang panlalait na natatanggap ni Nicole. Sa mga araw na ito ay sinusubukan ni Eric na ibalik ang sitwasyon, ngunit ginamit ni Old Master Ferguson ang lahat ng kanyang mga kontak at mapagkukunan upang ang usapin ay patuloy na lumala, kaya tumataas ang epekto nito kay Nicole. Bukod dito, kinailangan ni Eric na harapin ang isang isyu sa isang kliyente sa France, kaya siya ay masyadong abala upang mahawakan ang iskandalo ni Nicole. Dahil ang mga bagay ay dumating sa puntong ito, walang paraan upang masiyahan ang magkabilang panig. Ang tanging paraan ay para makompromiso si Nicole. Nais ni Eric na ibigay ni Nicole ang tubo sa kanyang lolo para patahimikin siya at ibaling ang kanyang atensyon. Pagkatapos, maaari niyang samantalahin ang pagkakataong mabawi ang kontrol sa media. Nais niyang linawin ang mga katotohanan para kay Nicole upang malinis ang kanyang pangalan at mabawasan ang pinsala. Nicole, mamaya na lang natin pag-usapan ang iba. Ang mas mahalaga ay ang paglutas ng problemang kinakaharap. Nagsalita ulit si Eric na may pagtitiis. Ngumisi si Nicole. Huwag kang mag-abala. Sanay na akong mapag-alitan, kaya hindi mahalaga sa akin. Eric Ferguson, mas mabuting tandaan mo na ang pinakapanghihinayang bagay sa buhay ko ay ang pagiging bulag para mahulog sa isang hatik na tulad mo. Thank God 3 taon lang. I'll just consider this a nightmare. Gayun din, sabihin kay Chairman Ferguson na makakahanap ako ng magandang tahanan para sa Emerald Pipe. Pagkatapos noon ay walang pagdadalawang isip na binaba ni Nicole ang telepono. Malabo na ang mga mata niya sa kakaiyak. Naalala ni Nicole noong una siyang nakipaghiwalay, gusto niyang malaman kung minsan ba ay naantig o naantig si Eric sa pagmamahal nito sa kanya. Gayunpaman, hindi niya magawa at hindi niya ito tatanungin dahil ang pagtatanong ay mangangahulugan ng pagkatalo. Iyon ay dahil hindi pa siya kinilala ni Eric Ferguson bilang kanyang asawa. Ayaw nang ibaba ni Nicole ang sarili. Ngayon, hindi na mahalaga ang sagot, at naramdaman na lang ni Nicole na ang tanong mismo ay katawa-tawa lang. Gaanong katangahan? Ang nakalipas na 3 taon ng pagsasama ay isa lamang mapang-asar na bangungot. Napaisip si Nicole. Napatingin si Kit sa tawag na naputol at nakitang malungkot at tense ang mukha ni Eric. Isang kabadong tawa ang pinakawalan niya at sinabing, walang alam ang babaeng ito. Ferg, huwag mo na siyang pakialaman. Hintayin mo na lang lumipas ang init. Wala pa siyang nakitang babaeng naglakas loob na sumbatan si Eric Ferguson at hindi man lang siya binigyan ng pagkakataong gumanti. Bagay talaga si Nicole. Nga pala, nakatanggap ako ng imbitasyon sa anniversary party ng Stanton Corporation. Nabalitaan ko na marami na rin silang inimbitahan na mainstream domestic at foreign media para sa grand gala.
Marahil ay balak nilang samantalahin ang pagkakataong ito para ipaliwanag ang bagay tungkol kay Nicole, kaya huwag kang mag-alala. Walang pakialam ang mga mata ni Eric. Nagyayelong mukha niya, at malamig ang boses habang sinasabi, I'm not worry. Forget it. She don't appreciate it anyway. Hindi alam ni Eric kung ano ang iniisip ni Nicole. Ang sitwasyon ay malinaw na napaka-tense, ngunit hindi pa rin pumayag si Nicole na tanggapin ang sanga ng oliba na iniaalok nila sa kanya. Naisip ba niya talaga na kukunin siya ng Stanton Corporation? O talagang pakakasalan siya ni Grant Stanton? Sa kanyang sitwasyon, ang sinumang masangkot sa kanya ay malalagay sa malaking problema. Ang tanggang babaeng ito. Napaisip si Eric. Kabanata 108. Rich Baby. Personal na ipinadala ni Grant Stanton ang mga imbitasyon para sa anibersaryo ng Stanton Corporation. Bawat sikat at maimpluwensyang tao sa bansa ay karaniwang nasa guest list. Ang pinaka-nakakagulat ay tinanggihan nila ang mga sponsorship ng lahat ng brand para sa anniversary gala na ito. Kinuha din nila ang mga nangungunang tagaplano ng kaganapan upang matiyak na ang lahat, mula sa mga setting ng lugar, inumin, at pagkain, ay nasa pinakamahusay na pamantayan. Nakikita ng lahat ang antas ng kahalagahan nitong anibersaryo gala sa Stantons. Makalipas ang ilang araw, hindi na kasing tindi ng dati ang online na pangungulit ni Nicole. Paminsan-minsan, may uupahang keyboard warrior na mangiinsulto sa kanya. Ang pumalit sa iskandalo ni Nicole bilang pinakamainit na paksa ay ang paghahanap kay, at Rich Baby, ang misteryosong mayamang babae mula sa livestream na shopping spree na iyon. Sa livestream na iyon, si @Rich Baby ay bumili ng mga luxury item na nagkakahalaga ng $800 milyon nang hindi muna humihingi ng presyo ng anuman. Kaya naman, ang pagkakakilanlan ni @Rich Baby ay mainit na pinagtatalunan ng ilang sandali. Wala pa ring alam ang lahat tungkol sa misteryosong taong ito maliban sa mga talaan ng chat mula sa livestream ng araw na iyon. Inakala ng mga netizens na dahil binili ni @Rich Baby ang paninda ng live streamer para sa session na iyon, na nagkakahalaga ng $800 milyon, kailangan niyang kunin ang mga ito kahit papaano. Kailangan lang nilang bigyang pansin ang proseso ng pick-up upang malaman ang higit pa tungkol dito @Rich Baby. Masayang pinanood ni Nicole ang palabas online. Hindi siya nagpahayag ng kanyang sarili o gumawa ng tunog at hinayaan ang mga tao na tumakbo ng ligaw sa mga haka-haka. Wala kasi si Nicole sa showbiz kaya hindi na niya kailangang ilantad sa publiko ang lahat ng impormasyon niya. Ang anibersaryo gala ng Stanton Corporation ay ginanap sa pinakamalaking banquet hall sa business district na kayang tumanggap ng 1,000 tao. Ito ay isang semi-open na lugar, at mula sa mga itaas na palapag, matatanaw ng isa ang karamihan sa mataong lungsod. Mula roon, makikita nila ang isang ilog na dumadaloy sa hilaga at timog na dulo ng lungsod, pati na rin ang ilang sikat na landmark. Ang malalaking digital screen sa mga gusaling iyon ay espasyo sa pag-advertise na karaniwang sinisingil ng pangalawa. Noong gabing iyon, binili ng Stanton Corporation ang lahat ng mga digital signboard na iyon upang maglagay ng congratulatory text tungkol sa kanilang anibersaryo. Ito ay isang mamahaling mababangki na pagpapakita ng kayamanan. Ang mga negosyante, celebrity, at media na dumalo sa event ay namangha sa mabigat na halaga ng gala na ito. Naisip nilang lahat na kamangha-mangha na ang Stanton Corporation ay magdiwang ng isang anibersaryo lamang sa napakagandang paraan. Maagang dumating si Nicole sa lounge ng venue. Si Grant Stanton ay nasa labas, habang si Floyd Stanton ay kailangang tulungan ang kanyang anak na babae na pumili ng pinakamagandang damit at alahas. Lahat ay dapat perpekto. Maging ang mga nakasanayan na sa mga luxury brand ay nagulantang pagdating sa venue dahil ang mga gown na ito ay pawang kakaibang haute couture tailor-made para kay Nicole. Ilang mga nangungunang internasyonal na taga-disenyo ang tinalakay sa loob ng ilang araw upang makabuo ng konsepto at disenyo ng mga damit na ito. Lahat ng 13 sa mga damit na ito ay mga nakamamanghang bagay ng mga collector, at ang eksenang ito ay nagtakda ng isang natatanging pamarisan sa mundo. Miss Stanton, anong gown ang mas gusto mo sa unang appearance mo? Nakangiting tanong ng designer. Napatingin si Nicole sa 13 gown sa kanyang harapan na napakaganda at napakaganda kaya hindi niya mailipat ang tingin. Bago pa siya makapagsalita, kinawayan ni Floyd ang kanyang kamay at sinabing, isuot mo na lang kung alin ang pinakamahal.
Hindi nakaimik si Nicole. Maamong nagsalita ang taga-disenyo, Chairman Stanton, ang mga damit na ito ay hindi na mapapahalagahan sa mga tuntunin ng pera. Ngumiti si Nicole at itinuro ang light gray na drop-shoulder gown na simple, elegante, at marangal. Ito ay meticulously inlaid na may hexagonal cut diamante lampas maganda. Ito. Tumango ang designer bilang pagsang-ayon. Miss Stanton, maganda ang mata mo. Ang unang hitsura ay dapat mag-iwan ng pinakamalalim na impresyon. Kung ang damit ay masyadong maluho, aalisin nito ang pangunahing karakter, kaya hindi ito angkop. Bagaman ang kulay nito ang damit ay maliit, ito ay may napakagandang disenyo na ang bawat brilyante ay maingat na pinili para sa kaliwanagan nito at ang lokasyon ng inlay ay nagdudulot ng pinakamaganda sa iyong figure, ito ay simpleng pagiging perpekto. Lumapit ang katabi ng taga-disenyo na may hawak na pares ng mataas na takong, na kasing mahal, Kat-Angie tangi, at walang kamali-mali. Paulit-ulit na tumango si Floyd, ngunit walang nakakaalam kung talagang naiintindihan niya ang sinabi ng designer. Anyway, words of appraisal iyon para kay Nicole, kaya nagustuhan niya. Nasaan ang alahas? Nasaan ang mga gamit na binili ko sa European Royal Family? Dali-dali itong dinala ng nasa gilid gamit ang dalawang kamay. Chairman Stanton, eto na. Kakababa lang nito sa eroplano at nasa perpektong kondisyon. Si Floyd ay sumulyap, tumango, at tumingin sa kanyang anak na babae. Nikki baby, tingnan mo kung gusto mo. Kung ayaw mo, kukuha ako ng magpapalit. Binilhan rin kita ng ibang alahas, pero ito ang pinakamahal. Walang magawa si Nicole. Sinulyapan niya ang mga alahas at alam niyang napakahusay na iniingatan ng collector. Nakakasilaw ang linaw ng brilyante. Sa kabutihang palad, ang disenyo ay hindi masyadong magarbong at masalimuot. Isa lang itong simpleng kwintas na hugis lirio, na bagay sa damit na ito. No, it's nice. This will do. Pagkasabi pa lang ni Nicole ay kumatok si Grant sa pinto at pumasok. Dad, andito na po ang mga Ferguson. Kabanata 109. Sinadyang kainisan ka. Ikinawit ni Floyd Stanton ang kanyang mga labi at napangisi. Sakto lang. Pupunta na sana ako sa kanila. Hinayla ni Nicole ang manggas ng kanyang ama at bahagyang nag-alala. Dad, it's our company's big day today, so don't make a huge scene with them. Okay lang kung pagtawanan sila ng mga tao, pero it's not worth it kung maapektuhan tayo. Huwag kang mag-alala, alam ko na ang gagawin. Inayos ni Floyd Stanton ang kanyang damit at lumabas ng silid. Kasabay nito, magkasunod na pumasok sa kwarto ang mga kaibigan ni Nicole na sina Yvette Quimby at Julie Nixon. Hi, Tito Floyd. Tumango si Floyd at mainit na tinignan silang dalawa. Evie, Jules, salamat sa pagiging matalik mong kaibigan kay Nikki. Marami akong inihanda na alahas na malamang nagustuhan yung mga babae. Tandaan na pumili ng ilan bago umalis mamaya. Nagkatinginan sina Yvette at Julie, saka yumuko ng may pasasalamat. Salamat, Tio Floyd. Kontentong umalis si Floyd sa kwarto. Lumapit sina Yvette at Julie kay Nicole at tuwang-tuwang nagpaikot-ikot sa kanya. Nikki. Sa wakas, hindi mo na kailangan pang itago ang iyong pagkakakilanlan. Pagkatapos ng araw na ito, maghintay ka na lang at tingnan ang mga shockwaves na dadalhin mo sa publiko. Nicole smiled with indifference in her eyes. My identity is secondary. I just feel annoyed that all of this impacted my company. Humakbang si Yvette. Alam mo ba kung sino ang nakita natin? Nagtaas ng kilay si Julie. Siguradong hindi mo mahuhulaan. Kumunat ang noo ni Nicole. Dala talaga ng mga Ferguson ang Wendy Quaid na iyon. Sa sobrang galit ni Yvette ay nakipag-causing fit siya. Sa tingin mo ba naisip nila na baka nandito ka at sadyang pumunta para kainisan ka? Malamig na kinagat ni Nicole ang gilid ng labi niya. Talagang naiinis ako sa kanila. Napaawang ang labi ni Julie. Dumating ang mga Ferguson para lang durugan ang anumang posibilidad na ikasal ka sa pamilya Stanton. Alam mo ba kung ano ang sinabi sa akin ni Ian? Bago makapaghula ang dalawa pa, nagpatuloy si Julie, sinabi ni Ian na hanggat lumitaw ka ngayong gabi, inutusan ni Old Master Ferguson ang media na magpakalat ng mga chismis na pinaalis ka sa piling grupo at wala kang pag-asa na muling magpakasal sa isang mayamang pamilya. Ngumisi si Nicole. One trick pony lang si Old Master Ferguson, kaya hindi na ito bago.
Tumingin siya kay Yvette. Pinadala mo ba ang invitation ko sa taong iyon? Nagtaas ng kilay si Yvette. Oo naman. Sa status niya, kadalasan hindi siya sumasali sa ganitong business banquet, pero dahil kaklase siya ng tatay ko at ako mismo ang nakiusap sa kanya na pumunta siya, pumayag siyang dalhin ang mga subordinate niya dito ngayong gabi. Nakita ko lang na mas maaga siyang dumating. Nakahanda na ang lahat. Ang kailangan lang nilang gawin ay maglaro ng waiting game. Nagulat si Julie. Hinawakan ni Yvette ang kanyang kamay at mahiwagang sinabi, malalaman mo sa ilang sandali, ngunit ginagarantiya ko na maasar ito sa mga Ferguson. Walang magawa si Julie at mahinang bumantong hininga. Fine. Maghihintay na lang ng magandang palabas. Dahil may oras pa bago ang opening, pumunta si Nicole sa banyo bago nagpalit ng gown. Lalabas na sana siya ng banyo para maghugas ng kamay, may narinig siyang pamilyar na boses. Hindi mo pa nakikita ang babae na iyon, si Nicole diba? Si Queen iyon. Hindi nakakagulat na nandito si Queen. Pagkatapos ng lahat, siya ay si Mrs. Ferguson. No, how is she qualified to attend this kind of occasion? She's now the most hated person in the city. I'm sure she's hiding somewhere, so why would she be here? Sarkastikong wika ni Ingrid. Yeah, you're right. She always be a disgrace. Sa tingin ba niya ay malalampasan niya ang lahat sa pamamagitan lamang ng pagkuha sa magandang grasya ng mga Stantons? Sinabi ng lolo mo na ang dahilan kung bakit ang pamilya Stanton ang nag-host nitong grand anniversary gala ay ang publikong putulin ang kanilang koneksyon kay Nicole. Gustong kunin ng The Stantons ang pagkakataong ito para linawin ang iskandalo sa pagitan nila ni Grant Stanton Pipe sa amin. Hinugasan ni Queen ang kanyang mga kamay habang sinasabi niya ang mga katagang ito ng may disguised na pagmamataas. Natawa si Ingrid. Ma, ikaw pa rin ang pinakamatalino na isama si Wendy bilang babaeng kasama ni Eric. Kapag nakita sila ni Nicole na magkasama, natatakot akong magalit siya sa dugong samuka ng Shell. Ha. Bang! Kumalabog palabas ang pinto ng banyo, na nagpatigil sa pagtawa ni Ingrid. Walang pakialam na naglakad si Nicole, itinaas ang kanyang kilay, at ikanawit ang kanyang mga labi. Sobrang lamig ng tono niya. Miss Ferguson, hindi ako nagalit, hindi rin ako samuka ng dugo. Na-disappoint ba kita? Kabanata 110. Outcast. Sa labas ng stall ng banyo, napailing sina Queen at Ingrid Ferguson. Ikaw, paano ka nakapasok dito? Nagtataka si Ingrid at naisip, hindi ba pinaalis si Nicole sa Stanton Corporation? Bahagya ding natigilan si Queen, ngunit mabilis itong tinakpan at mahinahong ngumiti. She's probably here to die. Nicole, you should know when to stop. Hindi lahat ng mayamang pamilya ay tatanggap ng basura. Let alone second-hand trash. Nakaramdam ng lakas ng loob si Ingrid. Oo, nandito ka ba para manggulo? Sayang, wala nang tutulong sa iyo. Ayaw ka ng pamilya Stanton, kaya wala na ang backer mo. Ibinaba ni Nicole ang kanyang ulo at ngumiti, pagkatapos ay ibinaling ang tingin sa kanila at lumabas ng walang sabi-sabi. Hinaharangan ni Ingrid ang pintuan at walang balak na bigyang daan si Nicole. Kaya naman, pinatagilid na lang ni Nicole si Ingrid nang madaanan siya nito. Natigilan si Ingrid nang tumabi ang kanyang katawan at tumama sa dingding. Nasasaktan siya at susumpin na sana si Nicole nang bigla niyang makita ang malamig na maitim na mga mata ni Nicole na nakatingin sa kanya. Sa sobrang takot niya ay hindi siya naglakas loob na magsalita. Matapos ang unti-unting pagkawala ng anyo ni Nicole, hinimas ni Ingrid ang kanyang balikat na nasaktan sa impact at inilabas ang kanyang mga ngipin. She's already an outcast. How dare she throw a fit? Sooner or later, ipapakita ko sa kanya kung sino ang amo. Sa gitna ng banquet hall, ang mag-amang Stanton ay mahinahong nakipagpalitan ng kasiyahan sa kanilang mga bisita. Bagamat nagretiro na si Floyd Stanton at umupo sa likurang upuan sa kumpanya, hindi pa rin siya mukhang isang araw na higit sa 50 habang pinananatili niya ang isang magandang gawain sa pag-eehersisyo. Nakatayo sa tabi ni Grant, mas mukhang kuya si Floyd. Tagapangulo Stanton. Chairman Ferguson, isang karangalan. Nakipagkamay si Floyd Stanton kay Old Master Ferguson at binati siya sa malamig na boses. Bahagyang yumoko si Eric. Tito Floyd. No. Just call me Chairman Stanton.
Tumawa si Floyd nang hindi tinanggap ang bati ni Eric. Saglit na natigilan si Eric ngunit agad ding nakabawi. Kahit na madalas silang nakipag-ugnayan sa isa't isa sa negosyo, wala silang gaanong personal na koneksyon. Si Floyd ay malinaw na gumuhit ng isang malinaw na linya sa mga Ferguson ng pribado batay sa kanyang malamig na saloobin, na nakapagtataka kay Eric. Hindi ito napansin ni Old Master Ferguson at nakikipagpalitan lamang siya ng kasiyahan kay Floyd. Si Grant Stanton, na nakatayo sa kabilang side, ay ngumisi at tumingin kay Wendy Quaid na nasa tabi ni Eric. Itinaas niya ang kanyang baso at sinabing, "Mr. Ferguson, no wonder you're so relentless towards your ex-wife. Mukhang mag-aanonsyo ka na naman ng marital news mo ha. I wonder kung sinong anak ng pamilya ang makakagawa kay Mr. Ferguson sa sobrang tapat sa kanya." Kahit gaano kabagal si Eric Ferguson, naririnig niya ang pangungutya sa mga salita ni Grant. Bahagyang nagsalubong ang kanyang mga kilay, at ang kanyang mukha ay medyo nagtatampo at malamig. Hindi gusto ni Eric ang ibang mga tao na sumilip sa kanyang mga personal na gawain, hindi banggitin, si Grant ay may patuloy na iskandalo kay Nicole. Sinusubukan ba niyang makuha ang hustisya para kay Nicole? Napaisip si Eric. Malamig ang mga mata ni Eric. Narinig ito ni Wendy at hindi na makapaghintay na gumawa ng pagpapakilala sa sarili. "Lumaki ako sa ibang bansa. Ang panganay kong tiyuhin ay ang chairman ng FQ Enterprise." Magalang na tumanggo si Grant. "Nakikita ko. Mr. Stanton, kilala mo ba ang aking panganay na tiyuhin?" Nagningning ang mga mata ni Wendy. Malamig ang ngiti ni Grant na may mapanlinlang na pagsisiyasat, ngunit ang kanyang boses ay kalmado at magalang. "Hindi, wala akong narinig tungkol sa kanya." Nawala ang ngiti ni Wendy dahil sa hiya. Bagamat hindi direktang sinabi ni Grant, ramdam ni Wendy ang paghamak sa kanyang mga salita. Gayunpaman, naisip pa rin ni Wendy na mas mabuti siya kaysa kay Nicole, na walang pangalan. Kaya naman, walang pakialam si Wendy sa saloobin ni Grant sa kanya. "Pero maganda naman kayong dalawa," dagdag ni Grant. Napayuko si Wendy at nahihiyang ngumiti, habang nakasubsob ang mukha ni Eric. "Mr. Stanton, masyado ka bang interesado sa mga personal kong bagay?" May bahagyang paglubog sa pagitan ng kanyang mga kilay. Mahinahon at mahinang ngumiti si Grant, saka ibinuka ang kanyang mga labi. Siguro. May gusto pa sana siyang sabihin, pero tumakbo si Ingrid sa di kalayuan habang hawak ang lelayan ng damit nito. "Wendy." Malungkot ang mukha ni Eric. "Nasaan ang ugali mo?" Sa sobrang takot ni Ingrid ay agad siyang tumayo at maingat na naglakad palapit sa kanila. Pagkatapos ay bumulong siya ng ilang salita sa tenga ni Wendy. Lumiwanag ang mukha ni Wendy at magkahawak kamay na tumakbo ang dalawang babae na walang bati. Pinaikit ni Eric ang kanyang mga mata sa kawalan ng kasiyahan. Walang pakialam si Grant. Nakita ito ni Floyd na nasa gilid at napangiti. Bubbly talaga si MS Ferguson. Siguradong napakasaya sa bahay. Tumawa si Old Master Ferguson. "She's just spoiled and forgot all her manners. Chairman Stanton, don't mind her." Bahagyang napabuntong hininga si Floyd sa panghihinayang. "Sayang ang anak ko ay nagtatrabaho buong araw at mas abala kaysa sa akin, kaya halos hindi ko siya nakikita sa bahay. Ang sarap magkaroon ng anak. Mr. Stanton, kung may anak ka lang, malamang naging in-laws na tayo." Kabanata 111. Bawal pumasok si Nicole. Tinaas ni Floyd Stanton ang kanyang kilay at sumulyap kay Eric Ferguson, pagkatapos ay umiling at sinabing, "Paano ko maiisip na magiging biyenan ako sa iyo? Tiyak na hindi karapat-dapat ang aking anak na babae sa gayong Kat-Angie tanging lalaking tulad ni Mr. Ferguson." Huminto si Old Master Ferguson, pagkatapos ay tumawa at iniba ang usapan. "Speaking of which, talagang ginulo ang Stanton Corporation sa eskandaluso na background ng babaeng iyon, tama ba? Nagsimula pang ang gumalaw ang stock market." Hinayla ni Wendy Quaid ang kamay ni Ingrid Ferguson at pabulong na nagtanong, "Nakita mo ba talaga? Bakit nandito pa si Nicole ng ganitong oras? Paano ako magkakamali? Nandoon din ang nanay ko noon." Naningkit ang mga mata ni Wendy. Sinundan niya si Ingrid sa ikalawang palapag at tumingin sa mga tao na puno ng mga tao. Mayroong lahat ng uri ng mga damit, at imposibleng makilala ang sinuman. "Paano natin siya mahahanap ng ganito?" Napakamot ng ulo si Ingrid. "I don't know where she ran to hide,
But since she's here, I doubt she'll leave so easily. I think she's only here to force her hand in marriage. Dahil walang paraan si Nicole, wala siyang pagpipilian kundi pilitin si Grant Stanton na pakasalan siya. Magsisimula na ang isang magandang palabas. Pinigil ni Wendy ang pananabik sa kanyang puso. Mukhang itinulak ang likod ni Nicole sa wall. Namilog ang mga mata niya at hinawakan ang kamay ni Ingrid. I saw her. Nandyan siya. Inabot ni Wendy at tinuro ang direksyon ng pintuan. Kung titignan, kamukha talaga ni Nicole. Nakasuot ng ordinaryong damit si Nicole at parang may kausap sa pinto. Inabot sa kanya ng lalaki ang isang bouquet na tinanggap naman niya. Di ba nasa ibang bansa ka? Bakit bumalik ka na? Tanong ni Nicole. Si Ian Carter ay mukhang dapper sa kanyang pasadyang suit. Siya ay napakatangkad at gwapo, at sa ilalim ng madilim na ilaw sa paligid, ang kanyang ngiti ay nakakaakit. Paano ako a-absent sa big day mo? Lilipad ako pabalik kapag tapos na ang gala. Napailing si Nicole sa kaakit-akit ng ngiti ni Ian kaya napahinto sandali ang mga kamay nito. Dahil nandito ka na, hindi ba dapat batiin mo muna ang papa mo? I saw him around here, liar. Umiling si Ian at walang magawa na nagkibit-balikat. He'll either beat me to death or die of a heart attack from aggravation. It's too much of a risk, so why bother? Malapit na ang project sa abroad, at malapit na ang death anniversary ng kapatid ko. By then, wala nang dahilan para pilitin akong manatili doon. Ngumisi si Nicole. Magaling, pagkatapos ay hihintayin ka naming bumalik at mag-host ng isang malaking welcome home reception para sa iyo. Deal. Sinamantala ni Ian ang kawalan ng atensyon ni Nicole na humakbang pasulong at hilahin siya sa mainit nitong yakap. Babalik na rin sa wakas ang Lil-en natin. I'm so happy for you. Itutulak na sana ng kamay ni Nicole si Ian, pero bigla siyang binitawan. Sige na at magpalat ka na. Kailangan kong humanap ng mapagtataguan para hindi ako makita ng tatay ko. Tumanggo siya at tumalikod, ngunit nakita niya si Eric na nakatayo sa hindi kalayuan, nakatitig sa kanya ng malalim ang mga mata at malamig na nakasimangot. Napahinto si Nicole sa kanyang mga yapot nang si Eric ay papalapit sa kanya ng may malaking hakbang. Nagkataon lang, Mr. Ferguson. Tumaas ang kilay ni Nicole at ngumiti. Hindi pa ba sapat ang mga pasaway na natanggap niya noong nakaraan kaya nagkusa siyang lumapit para sa higit pa. Malamig at mahigpit ang tingin ni Eric habang nakatitig sa kanya. Ang kanyang tono ay malupit habang sinasabi, bakit ka nandito, at nakikipagyakapan sa ibang mga lalaki sa gayon. Nabigla na siya nang makitang nandito si Nicole. Hindi niya akalain na susulpat din si Nicole sa ganoong kagalang-galang na paraan at niyakap pa niya si Ian Carter ng lantaran. Nang makita ni Eric si Ian na nakayakap kay Nicole, isang alon ng hindi mapigil ang galit ang bumangon sa kanyang dibdib, dahilan para mapalakad siya sa galit. Inangat ni Nicole ang ulo at tumingin sa paligid. Sa kabutihang palad, walang ibang nakakita. Can't I be here? Whose rule said that I can't? Bawal bang pumasok si Nicole, may nakasulat ba sa pinto? Alam mo ba kung anong klaseng okasyon ito? Sa tingin mo ba ay hindi sapat na masama ang iyong reputasyon? She's involved with Grant Stanton pero tumalikod at niyakap si Ian Carter ng sobrang lapit. Hinahanap talaga ng babaeng ito ang kamatayan. Isip ni Eric. It's all thanks to you na mayroon akong reputasyon ngayon, di ba? Yung pisngi pa niya para kotsain ako. Si Eric Ferguson ay sadyang katawa-tawa. Napaisip si Nicole. Para kay Eric, mukhang tanga lang si Nicole. Nang magsalita siya, ang mga sulok ng kanyang mga labi ay sumabit sa isang mapang asar ng ngiti, hindi alam kung siya ba ay natatawa sa kanya o sa kanyang sarili. Naisip ng lahat, kasama si Eric Ferguson, na hindi dapat lumabas si Nicole sa kaganapang ito. Akala nila ay wala lang siya sa lugar at hindi siya karapat-dapat na pumasok sa kanilang mataas na lipunan. Nicole, anong balak mo? Kabanata 112. Wala ka bang nahihiya? Hindi maisip ni Eric Ferguson kung bakit nakaramdam siya ng sobrang pagkainip at inis. Sa mga ganitong pagkakataon, bakit ang lakas pa ng loob ni Nicole na magpakita dito? May inaasahan pa ba siya para kay Grant Stanton? Hindi ba niya nakikita na lahat ay tinatrato lang siya na parang basura at gusto lang siyang iwasan? Bukod dito, ang mga bulaklak na hawak niya ay labis na nagpapahirap sa kanya.
Tumingin si Eric kay Nicole na may malungkot na mukha. Medyo naiirita niyang sinabi, "It doesn't matter what you're up to. You'd better not choose today of all days. Lahat ng tao ay nanunood sa'yo, kaya kung talagang gagawa ka ng bagay na wala sa lugar, kahit ako hindi ko magawa na protektahan kita." Kung iyon ang kaso, hindi lang si Old Master Ferguson ang laban kay Nicole, kundi pati na rin ang buong pamilya Stanton. Tumawa ng malakas si Nicole pero malamig ang mga mata. "Protektahan mo ako. Mr. Ferguson, kailan mo pa ako pinrotektahan? Sa tingin ko natatakot ka lang na madamay ako at kalad ka rin ang pamilya mo dito, di ba? Di ba ang mga insulto na kailangan kong tiisin mula sa lahat ay salamat sa mga Ferguson?" May pisngi pa si Eric na sabihin ang malalaking salita ngayon. Talaga bang tinuturing niya akong tanga? Napaisip si Nicole. Nang marinig ang kanyang mga sinabi, biglang kumirot ang puso ni Eric. Napakunot-noo siya at alam sa kanyang puso na dapat ay galit si Nicole sa kanya at sa kanyang pamilya, ngunit hindi niya alam kung paano niya ito ipapaliwanag sa kanya. "Nicole." Tumakbo si Wendy Quaid mula sa di kalayuan at tumabi kay Eric. Malumanay ang boses niya habang sinasabi, "It's all my fault. I know that you hate me, and I don't blame you for what happened last time. But please don't make scene here. It's just make it awkward para sa magkabilang panig." Bumaba kay Wendy ang malungkot na tingin ni Nicole. She hooked her lips and said, "Blame me. Wala ka bang kahihiyan?" Maamong sinulyapan ni Wendy si Eric. Mukha namang hindi niya sinisisi si Nicole. Huminto siya saglit, pagkatapos ay umaktong agrabyado at nagkunwaring mapagbigay. "Nicole, hiwalayan mo na si Eric. Are you planning to hate US for life just because of the past?" Malamig na tiningnan siya ni Nicole. "Are you even worthy enough para maalala ko habang buhay?" Malungkot ang mukha ni Wendy. Kinagat niya ang pang-ibabang labi at sinabing, "Pareho kaming umaasa ni Eric na kaya mo nang bitawan ang nakaraan at magsimulang muli. Ngayon ang anniversary gala ng Stanton Corporation. Kapag may nangyari, gagawin mo lang imposible para sa iyo na iangat ang iyong ulo. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay tingnan ang malaking larawan." Bahagyang kumunot ang noo ni Eric. Masalimuot at malamig ang kanyang tingin habang sinusulyapan si Wendy. Kahit papaano, sobrang hindi komportable ang mga sinabi ni Wendy. Napaawang ang labi ni Nicole habang nakatitig sa hamak at babae na nakatayo sa harapan niya. Ang bawat isa sa kanila ay higit na mapagkunwari at kasuklam-suklam kaysa sa isa, na nagparamdam sa kanya ng pagtanggi. "Tingnan mo ang malaking larawan." Ang pag-alis ko ay tumitingin sa malaking larawan. Napaisip si Nicole. Sino ang makikinabang niyan? Kayong mga lalaki. Gusto niyo akong umalis para walang makaalam na pareho kayong nagkaroon ng extramarital affair. Save that pitiful act and stop being so nausitang. Both of your existence is the biggest joke around dito. Galit na galit si Nicole, ngunit wala siyang mood na ipagpatuloy ang pagdaldal sa dalawang ito at iniwan na lamang niya ang sarkastikong pahayag na iyon. Nakita niya si Yvette na kumakaway sa kanya mula sa di kalayuan, kaya't walang pakialam niyang sinulyapan ang dalawang taong nasa harapan niya at walang sabi-sabing umalis. Nakaramdam ng hinanakit si Wendy dahil sa pag-alitan ni Nicole. Paminsan-minsan ay napapasulyap siya kay Eric sa pag-aakalang magsasalita ito para sa kanila. Gayunpaman, nang marinig ni Eric ang mga salitang, extramarital affair, ang kanyang ekspresyon ay halatang komplikado at malamig, at ang kanyang mga mata ay hindi kapani-pani walang madilim. Tumayo siya roon at pinagmasdan ang pagwawala ni Nicole sa kanyang harapan, pagkatapos ay binawi ang kanyang tingin at tumalikod para umalis. "Eric, bakit naging ganito si Nicole? Parang ayaw niyang makita tayong magkasama." Mukhang nabusog na siya sa sobrang tagal ng pagpapanggap. Pansamantalang nagsalita si Wendy at pinagmasdan ang reaksyon ni Eric. Bakit ngayon lang siya walang pakialam sa sigaw ni Nicole? Isip ni Wendy. Bahagyang kumunot ang noo ni Eric at malamig ang tono. "Ano ang ibig mong sabihin?" Natigilan si Wendy. Kinagat niya ang ibabang labi, at medyo namula ang mga mata niya. "I was trying to say na baka may point si Nicole. Mamisunderstood tayo ng iba kapag magkasama tayo. So, maybe. Siguro umalis muna ako." Alam na alam niya na hindi muna siya hahayaan ni Eric na umalis. Para sa isa, ito ay magiging walang galang sa mga Stanton. At saka, kung walang kasamang babae si Eric sa tabi niya,
hindi maiiwasang magsalita ang iba. Iminungkahi lamang ito ni Wendy upang mapansin ni Eric ang kanyang presensya at mapagtanto kung gaano siya naiintindihan, kumpara sa hindi makatwirang Nicole. Malamig ang tingin ni Eric. Tumingin siya sa kanyang relo at walang pakialam na sinabi, "Sige, ipabalik ka sa driver." Pagkatapos noon ay tumalikod na siya at umalis nang hindi lumilingon. Naiwang mag-isa si Wendy, mukhang naliligaw at malungkot sa pintuan. "Wendy, halika dito dali. Hinahanap ka ng nanay ko kung saan-saan." Kumaway si Ingrid sa kanya. Tumakbo si Wendy kay Ingrid na parang nakita niya ang kanyang tagapagligtas. Kasama sina Queen at Ingrid, "Hindi ako papaalisin ni Eric, di ba? What's wrong? Ano ang pinag-usapan niyo ng kapatid ko at nagkaganito kayo?" "Wala naman." Napangiti si Wendy. Pambihira ang pamumutla ng mukha niya. "Bakit ako pinayagan ni Eric na umalis?" Hindi inaasahan ni Wendy na babarilan niya ang kanyang sariling sa paa. Kamakailan lamang ay umiiwas sa kanya si Eric na dati ay tumutugon sa kanya. Bakit? Mula nang bumalik si Wendy mula sa ibang bansa, pakiramdam niya ay iba na ang lahat. Kabanata 113. Ang kanyang apelyido ay Stanton. Ang venue ay maliwanag na naiilawan, lubhang maluho, at high profile. Hindi nagtagal, biglang huminto ang musika nang umakyat si Floyd Stanton sa entablado. Ang lahat ay nagtipon sa paligid ng entablado, alam na ang pangunahing kaganapan ng gala na ito ay magsisimula na. Bagamat si Grant Stanton ang aktwal na namamahala sa Stanton Corporation at may prestihiyo at reputasyon na maihahambing kay Eric Ferguson, sa oras na ito, wala siyang kahit kaunting intensyon na ilayo ang spotlight sa kanyang ama. Sa halip, mapakumbaba at magalang lamang siyang nakatayo sa gilid habang pinagmamasdan ang kanyang ama na nagsasalita. "Ladies and gentlemen, salamat sa inyong lahat sa pagpunta sa anniversary gala ng Stanton Corporation. Salamat sa inyong suporta sa lahat ng mga taon na ito, naging smooth sailing kami hanggang ngayon. This toast is for everyone." Itinaas ni Floyd Stanton ang kanyang baso, kung saan ang lahat ay tumugon sa parehong aksyon, pagkatapos ay ibinaba ang alak sa loob nito. Alam ng lahat na hindi dahil sa suporta ng lahat kaya nagkaroon ng hindi mapigil ang paglago ang Stanton Corporation, ngunit dahil sa kakayahan ng mga Stanton. Nais ng lahat na mapunta sa kanilang mabuting biyaya at patuloy na umaawit ng mga papuri tungkol sa kanila. Hindi nagtagal, personal na pumunta si Grant upang punan ang walang laman na baso ng alak ng kanyang ama at tumayo pabalik sa kanyang orihinal na posisyon. Ngumiti si Floyd, tumango kay Grant, saka muling tumingin sa mga tao. "May isang bagay na kailangan kong linawin dito ngayon. Naniniwala ako na lahat kayo ay naging napaka-curious tungkol sa isang babae na malapit na kamag-anak sa aking kumpanya at ang mga chismis ay kumakalat sa internet kamakailan, si Nicole." Natahimik ang mga bisita. Alam na nila na ang mga Stanton ay nag-imbita ng napakaraming reporter sa kaganapang ito bilang isang magandang pagkakataon upang linawin ang iskandalo. Si Old Master Ferguson ay tila napakaunawa at saplada. Paano papayagan ni Floyd Stanton ang kanyang anak na magpakasal sa isang diborsyadong babae? Ang babaeng iyon ay hindi nakakaalam ng higit pa. Ito ang kanyang pagbagsak. Nagkatinginan sina Queen at Ingrid. Pareho nilang nahulaan kung gaano kalungkot si Nicole pagkatapos nito. Bakit hindi lumabas yung babaeng yon? Napasulyap si Ingrid ngunit hindi niya nakita ang anyo ng babaeng iyon kahit saan at naisip, di ba ngayon lang siya nandoon? Tumawa si Queen at mukhang walang pakialam. "She probably got kicked out. The Stantons are not stupid. Why would they keep a tikang time bomb around?" Idinikit ni Floyd Stanton ang kanyang tingin sa mga Ferguson habang sinasabi niya sa malakas at malinaw na boses. Malaking deal ang pinirmahan ni Nicole sa J&L Corporation sa panahon ng kanyang panunungkulan bilang vice-presidente ng Stanton Corporation. Walang alinlangan ang kanyang kakayahan, ngunit ang kanyang relasyon kay Grant ay hindi tulad ng inaakala ng lahat. Napakatahimik ng venue, kaya umalangaw-ngaw ang boses ni Floyd sa tenga ng lahat. "Gusto kong kunin ang pagkakataong ito para ipakilala si Nicole sa lahat ng nandito." Kumunot ang noo ni Old Master Ferguson at itinaas ang ulo. Maging si Eric ay bahagyang nataranta. Ang bakas ng pagdududa na hindi nawala sa kaibuturan ng kanyang puso ay biglang bumigat sa sandaling ito. Tumingin si Floyd sa koridor sa kaliwa at ngumiti ng malambing habang sumenyas sa kanya.
Halika, Nicole. Halika na. Gulat na napatingin ang lahat ng dahan-daang bumukas ang pinto sa kaliwa. Dumaan ang liwanag mula sa koridor at ang babaeng unti-unting lumakad ay nabalot ng malambot na kaluban ng liwanag. Napakaganda at walang kapintasan ang makeup ni Nicole. Ang kanyang mahaba at kulot na buhok ay nakatabing sa likod ng kanyang tenga, na nagmistulang isang walang kahirap-hirap na kagandahan. Nagsuot siya ng world-class collector series na light gray na diamond inlaid na damit na perpektong nakabalangkas sa kanyang balingkinitang baywang. Ang kanyang nakasisilaw na pink na kwintas na diamante na kumikinang ng husto sa ilalim ng spotlight ay kitang-kitang mahal. Itinaas pa nito ang kanyang ugali sa susunod na antas. Kalmadong lumakad si Nicole sa entablado na may maliwanag at kumpiyansang tingin. Ang mga sulok ng kanyang mga labi ay sumabit sa isang malabong arko at ginawa siyang tila malayo at kaakit-akit. Dahan-dahan niyang itinaas ang lelayan ng kanyang gown, ipinakita ang kanyang napakagandang stilettos habang nakaistilong naglalakad. Sa wakas, tumabi siya kay Floyd Stanton nang walang kaunting takot o kaba. She looked so prim and proper, parang ibang tao sa mga chismis sa internet. Hindi mabilang na mga kamera ang nagsimulang kumikislap sa sandaling lumitaw si Nicole sa entablado. Natatakot silang makaligtaan ang isang shot ng napakagandang kagandahan. Narinig ng mga tao ang hingal at palihim na nag-isip kung bakit lilito si Nicole sa napakagandang paraan. Higit sa lahat, ang pagdating ng babaeng ito ay napakaliwanag at kapansin-pansin na walang makatingin sa kanya. Napangiti si Floyd at labis na nasisiyahang makita ang kanyang anak na nagniningning ng napakatingkad sa spotlight. Ito ang tanging paraan upang gawin ni Nicole ang kanyang formal na painaya sa sirkulo ng mga maharlika. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, tumingin si Floyd sa mga tao sa ibaba at sinabi sa isang matunog na boses, ang kanyang apelyido ay Stanton, ang parehong Stanton bilang Stanton Corporation at Floyd Stanton. Siya ang apple of my eye at ang aking pinakamamahal na anak na si Nicole. Stanton. Kabanata 114. Heiress. Nang bumagsak ang mga salita ni Floyd Stanton, ang venue ay tumahimik. Laking gulat ng lahat na para bang may bombang bumagsak sa kanila mula sa kung saan. Kasabay nito, agad na napalitan ng larawan ni Nicole ang mga congratulatory words sa malalaking digital screen sa lahat ng gusali sa labas na makikita mula sa loob ng venue. Nakikita ng lahat ng tao sa buong lungsod ang larawan ni Nicole habang nakatingala sa mga gusaling iyon. Nais ng pamilya Stanton na malaman ng lahat sa mundo na ang halaga ni Nicole Stanton ay walang kapantay. Lahat ng naruroon ay mukhang hindi makapaniwala, lalo na si Old Master Ferguson, na nakatayo sa unahan. Saglit na naninigas ang mukha niya na may halong pagtataka. Nakatayo rin doon si Eric Ferguson na nabigla sa komplikadong pagkalito. Si Ingrid at Quinn Ferguson ay hindi kasing kalmado ng mga lalaking Ferguson. Binasag ni Quinn ang katahimikan sa venue sa kanyang tensyonado at matinis na boses habang sumisigaw ng, "Imposible. She's obviously an orphan na walang pera at background. Tumahimik ka." Sinaway siya ni Old Master Ferguson na may madilim at masungit na mukha. Paano magiging peke kung inamin ito ni Floyd Stanton sa publiko? Hindi pinansin ni Floyd Stanton ang pagsabog ni Quinn at ipinagpatuloy ang pagbagsak ng isa pang bomba sa karamihan. Ngayon, I'd like to announce that all of my shares in Stanton Corporation will be transferred to Nicole. Nicole will become the person in command of Stanton Corporation and my designated successor. Boom! Sa isang iglap, tuluyang nabaligtad ang pagkakakilanlan ni Nicole. Hindi lamang siya ang anak ni Floyd Stanton, ngunit siya rin ang tagapagmana ng Stanton Corporation. Mula sa isang babaeng kinutya dahil sa pagiging isang gold digger at gustong magpakasal sa isang mayamang pamilya, siya ay sumibol upang maging isang tunay na billionaire heiress. Ang kanyang katayuan ay lampas sa halaga. Biglang umalangaw-ngaw ang venue, kahit ang mga media reporters ay tumanggi na pakawalan ang makasaysayang sandali na ito. Bago matapos ang lahat sa pagtunaw ng nakakagulat na katotohanan ito, si Grant Stanton, na nasa gilid, ay lumapit sa kanyang ama at tumanggo. Lahat. Natahimik ang karamihan sa isang iglap. Si Grant Stanton ay kinilala pa rin bilang ang taong namamahala sa Stanton Corporation. Sa industriya, ang kanyang mga salita ay mahalaga at may malaking bigat. Si Grant ay may kalmado at nakakaakit ng ngiti sa kanyang mukha habang nakatingin kay Nicole.
Para salubungin ang aking kapatid na babae, ililipat ko sa kanya ang 10% ng aking mga bahagi sa Stanton Corporation. Ngayon, bilang pinakamalaking shareholder na nagmamay-ari ng 71% ng mga share ng Stanton Corporation, direktang akuhin ni Nicole Stanton ang posisyon ng CEO sa Stanton Corporation mula sa kanya. Kasalukuyang posisyon bilang vice-presidente bilang kanyang nakatatandang kapatid, lagi kong susuportahan ang anumang desisyon na gagawin ni Nicole. Nang matapos ni Grant Stanton ang kanyang talumpati, naramdaman ng mga tao na parang isa pang bomba ang ibinato sa kanila. Ang person bin command ng Stanton Corporation ay nagbago ng ganoon. Walang away, walang chismis, walang magulo na alitan. Nakatayo sa gilid si Nicole na mukhang kalmado, ngunit nakaramdam pa rin siya ng pagtataka sa kanyang puso. Hindi pa nabanggit ni Grant na ibibigay niya sa kanya ang isang bahagi ng kanyang mga bahagi, kaya tila napakabigla nito. Ang buong Stanton Corporation ay dumaong sa kanyang mga balikat ng ganoon. Parang isang bundok ng ginto ang dumaong sa harapan niya. Napakalaki nito kaya hindi niya makita ang tuktok ng tumangala siya. Matapos ang katahimikan, umalangaw-ngaw sa hall. Ang mga tao ay nagsisigawan para sa pagbabalik ni Nicole Stanton pati na rin ang kabayanihan ni Grant Stanton. Nang humina ang palakpakan, hindi napigilan ng isang reporter sa venue na magtanong. Miss Stanton, ano ang pakiramdam mo tungkol sa mga mapanirang chismis tungkol sa iyo sa internet? Maaari ko bang tanungin kung ang iyong diborsyo kay Mr. Eric Ferguson ay nangangahulugan ng pahinga sa pagitan ng Stanton Corporation at Ferguson Corporation? Sinamantala ng reporter ang sandali at ayaw nang maghintay ng press conference mamaya dahil baka mawala ang unang pagkakataon na ito. Agad na pumikit ang maitim na mata ni Eric. Inangat niya ang ulo at itinoon ang tingin sa nagniningning at magandang babaeng nakatayo sa entablado. Hindi umiwas si Nicole sa tanong at diretsong tumingin sa reporter na may mahinang ngiti. Pakiusap, hayaan mo muna akong sagutin ang iyong pangalawang tanong. Noon, itinago ko ang aking pagkakakilanlan upang pakasalan si Mr. Ferguson, kaya't ang kasal ay hindi isang alyansa sa negosyo at hindi kumakatawan sa paninindigan ng Stanton Corporation. Upang maging tumpak, ang nabigong kasal na ito ay dahil sa ang aking kabataang sandali ng pagiging mapusok sa tamang landas para sa hinaharap. Naiinis na kinagat ni Nicole ang mga sulok ng kanyang mga labi habang sinulyapan niya sina Old Master Ferguson at Eric Ferguson. Itinaas niya ang kanyang kilay at nagpatuloy, marahil kung ipinaalam ko sa kanila ang aking tunay na pagkakakilanlan ng mas maaga, hindi na sana nagkaroon ng ganoong kalokohan nitong mga nakaraang araw. Walang hanggang pasasalamat ako na ako ay anak ni Floyd Stanton at maaaring magkaroon ng ganitong pagkakataon na tumayo dito at linawin ang lahat kahit na hindi ko masasabi ang parehong kung ito ay mangyayari sa isang ordinaryong tao. Kabanata 115. Siya si At Rich Baby. Si Nicole ay tahimik na ibinaba ang kanyang mga labi at hindi na nagsalita pa. Sa wakas ay naunawaan na ng lahat. Ang paninirang puri na ito ay nilikha ng mga Ferguson na may malisyosong layunin na suruan si Nicole. Kung nangyari ito sa isang ordinaryong tao, imposible lang na makabalik sila. Sa kapangyarihan ng pamilyang Ferguson, napakadaling hatulan ng social death ang isang ordinaryong tao. Hindi ganoon kabait si Nicole para itago ang mga masasamang gawa ng mga Ferguson. Dahil may ganoong pagkakataon, syempre ipaalam niya sa mundo kung gaano kasuklam-suklam at walang modo ang mga Ferguson. Nakatayo doon si Old Master Ferguson na sinusubukang itago ang gulat at malaking pakiramdam ng panghihinayang sa kanyang nabiglaang mga tingin. Hindi na maibabalik ang ginawa. Walang umasa na si Nicole ang magiging tagapagmana ng Stanton Corporation. Hindi nakapagtataka na ang mga Ferguson ay hindi makahanap ng anumang bakas ng nakaraan ni Nicole kahit na ginamit nila ang kanilang mga koneksyon noong unang ikasal sina Nicole at Eric. Kaya, naniwala sila sa kanya nang sabihin niyang siya ay ulila. Ang pamilya Stanton ay madaling itago ang kanyang nakaraan kung gusto nila. Ang diborsyo na ito ay para sa kanya upang magpatuloy sa tamang landas para sa hinaharap. Nang marinig ni Eric ang sinabi ni Nicole, kumunot ang noo niya at nanlamig ang mga mata. Biglang nalaglag ang puso niya. Maling diversion sa buhay niya ang pagpapakasal sa akin. Miss Stanton, ibig bang sabihin ang aktwal na dahilan ng inyong hiwalayan ay dahil may third party na nakialam sa inyong kasal?
Itinuloy ng reporter ang tanong, na nagpapaalala sa lahat tungkol sa iskandalo na lumaganap sa panahon ng kanilang diborsyo. Hindi mabilang na mga buntong hininga at panaghoy ang umalangaw-ngaw sa bulwagan. Ang pangalan ni Wendy Quaid bilang isang homewrecker ay muling lumabas. Simula nang dumating siya bilang babaeng kasama ni Eric ngayong gabi, kinumpirma nito ang pagkakakilanlan niya bilang kanyang may bahay. Noong una, gusto ni Wendy na palalain ang sitwasyon ni Nicole sa pamamagitan ng pagpapakita, ngunit hindi niya inaasahan na babarilan niya ang sarili sa paa sa pamamagitan ng paggawa nito. Huminto si Nicole at ibinaba ang ulo habang nagpapakawala ng mahinang tawa. Mr. Ferguson and Miss Quaid are a match made in heaven. Like everyone, I wish them all the best. Sa sandaling ito, hindi mabilang na mga mata ang natipon sa mga Stanton at sa mga Ferguson. Ang mga salita ng reporter at ni Nicole ay nagpalubog sa mukha ni Old Master Ferguson na walang kapantay. Kahit si Queen ay gustong ibaon ang kanyang ulo sa buhangin. Bagamat walang tahasang nagsabi ng anuman, ang tingin ng lahat ay napuno ng paghamak at pangungutya. Paano nila tratuhin ang tagapagmana ng Stanton Corporation ng ganoon? Si Eric Ferguson ay nagpakasal sa isang lihim na bilyonaryo at halos makontrol ang buong Stanton Corporation, ngunit sila ay bulag upang itaboy ang magandang pagkakataon na ito ng mag-isa. Nakatayo doon, malamig at lumubog ang mga mata ni Eric. Masungit ang mukha niya at hindi niya iniwasan ang mga nanunuri ng mga tao. Walang kahit isang lukot ang suit niya at nakatitig lang siya kay Nicole na tila kumikinang sa ilalim ng liwanag. Sa sandaling iyon, halo-halong emosyon ang nasa puso niya. Si Eric ay maaari pa ring maging kalmado at matatag at pinanatili ang kanyang walang malasakit at reserbang ekspresyon sa ganitong uri ng sitwasyon. Makikita na naranasan ni Eric Ferguson ang lahat ng uri ng malalaking eksena na hindi siya madaling nabalisa. Sinaman siya ng tingin ni Nicole at ngumiti ng mahina. Hindi na kailangang banggitin ang mga hindi mahalagang bagay ng nakaraan. Ngayong gabi, mayroon akong higit pang mga sorpresa para sa lahat. Muling itinoon ng lahat ang tingin kay Nicole sa stage. Malumanay at malinaw ang boses niya habang sinasabi niya, ilang araw na ang nakalipas, bumili ako ng live-stream online shopping session. Nagtabi ako ng ilang item para sa staff ng kumpanya ko bilang munting meet and greet na regalo, pero marami pa rin ng mga pribadong collectors na item, bag, necklace, at relo na hindi inilabas sa medyanya. Kung gusto mo, mangyaring sumali sa aming raffle doon. Napabuntong hininga ang lahat. Gaano karaming pera ang aktwal na inihagis ng Stantons para i-host ang gala na ito? Sandali. Live stream, mga regalo, mga item ng pribadong collector, hindi inilabas sa medyanya. Isang reporter ang natauhan at hindi naiwasang magtanong, Miss Stanton, ikaw ba ang right baby? Nagamulat sa internet ilang araw na ang nakalipas mula sa pagbili ng $800 milyon na halaga ng mga kalakal online sa isang hapon. Nanlaki ang mga mata ng lahat habang nakatingin kay Nicole na nakangiti lang at nahihiyang itinikom ang mga labi. Ilan lamang ito sa maliliit na regalo para sa lahat ng mga kawani sa mga kumpanya sa ilalim ng Stanton Corporation. Hindi ko inaasahan na ito ay makakaakit ng labis na atensyon. Ako ay tunay na ikinalulungkot para sa pagkuha ng mga mapagkukunan ng media. Napakaraming sangay at subsidiary sa ilalim ng Stanton Corporation, kaya hindi itinuring na sobra-sobra ang $800 milyon na halaga ng mga luxury item. Maaaring hindi pa ito sapat upang maglibot. Laking gulat ng lahat at walang imak. Si Nicole ay at rich baby. Hindi katakataka na naubos na ng mga internet detective na iyon ang lahat ng kanilang lakas at hindi pa rin alam kung sino ang nasa likod ng account handle na ito. Gumamit si Nicole ng $800 milyon para bilhin ang buong session ng live stream para mabili siya ng live streamer ng malayuan sa Europe. Habang ang lahat ay abala sa pangungutya sa kanya, tahimik niyang ipinalagay ang kanyang pagkakakilanlan bilang ang bilyonaryo na tagapagmana. Kabanata 116. Ako ay mayaman. Kasabay nito, ang mga larawan mula sa anniversary gala ng Stanton Corporation ay nagdulot na ng mga nakakagulat na alon sa internet. Ang larawan ni Nicole sa digital signboard sa ibabaw ng Pearl Tower sa tapat ng ilog ay ang pinakadirektang paraan upang ipahayag ang kanyang pagkakakilanlan. OMG, ito ay maalamat.
Itinago ng isang bilyonaryo na tagapagmana ang kanyang sariling pagkakakilanlan upang pakasalan ang isang lalaki na mas mababa sa kanyang katayuan at ipinahayag ang kanyang sarili bilang ang pinakamayamang kabataang babae pagkatapos ng kanilang diborsyo. Ang plot na ito ay mula sa isang palabas sa TV. Nakakatakot ang pamilya Ferguson. Sa tingin nila, madaling ay bully si Nicole at kumuha pa siya ng mga keyboard warrior para insultuhan siya. Hindi ba sila nahihiya sa pagtrato sa isang babae ng ganoon? Ang ganda ng comeback ni Nicole. Yes, Queen. Nicole, ang galing mo. Mahal kita 3,000. Dumaan ako sa isang dosenang intersection kanina at nakita ko ang picture ni Nicole na naka-plaster sa bawat building. Tinalo niya ang lahat ng aktres na gustong lumaban para sa mga puwang sa advertising na iyon. Nasasaksihan ko ang kasaysayan sa paggawa. Si Nicole ay at rich baby. Masyadong prangka ang nickname niya, di ba? Bakit ang cute niya? Sa loob ng banquet hall, hindi naging sanhi ng antipatiya ng mga tao ang ginawang paglustay ni Nicole ng $800 milyon. Sa halip, naantig silang lahat na tunay na nagmamalasakit si Nicole sa bawat empleyado sa kanyang kumpanya. Matapos mamangha ang lahat sa kanyang pagkabukas palad, walang ingat na inilapit ni Nicole ang kanyang tingin kay Old Master Ferguson na may bahagyang panunuya sa kanyang magagandang mata. Bukod dyan, noong nasa isang charity auction ako kanina nitong buwan, bumili ako ng emerald pipe kay Mrs. Ferguson. Tumigil si Nicole at pinagmasdan ang ekspresyon ni Old Master Ferguson, pagkatapos ay nagpatuloy sa pagsasalita ng dahan-dahan, Chairman Ferguson, napagpasyahan ko na maghintay. Hindi na nakatiis si Old Master Ferguson at humakbang pasulong, pinutol ang kanyang mga salita. Kaya niyang tiisin na itinago ni Nicole ang kanyang pagkakakilanlan, nilinlang sila, at pinagtatawanan ang kanyang pamilya, ngunit ang Esmeralda na tubo ay talagang hindi maaaring mahulog sa mga kamay ng iba. Nicole, alam mo na ang emerald pipe ay ang aking pamilya. Ngayon, handa akong ibalik ito sa iyo sa halagang 10 beses. Isipin mo ang dagdag na pera bilang kabayaran para sa iyo mula sa aming pamilya. Ang unang nagsasalita ay palaging nasa itaas ng kamay. Naisip ni Old Master Ferguson na si Nicole ay medyo walang karanasan upang labanan ang isang lumang timer na tulad niya. Gumastos si Nicole ng $30 milyon para bilhin ang emerald pipe na iyon. Ngayon ito ay lumaki sa $300 milyon, ito ay higit pa sa maaaring hilingin ng sinuman. Bagamat ito ay isang napakalaking halaga para sa marami, para kay Nicole Stanton, ito ay katumbas ng isang sampal sa mukha. Naramdaman ang tensyon sa pagitan ni Nicole at Old Master Ferguson, napunta kay Nicole ang mga mata ng lahat. Ang kanyang ngiti ay maliwanag at nakamamanghang, at ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang mga bituin. Nagsalita siya ng hindi nagmamadali, Chairman Ferguson, napakayaman ko at tiyak na hindi ko kailangan ang maliit na pera mula sa iyo. Ang halaga ng emerald pipe ay hindi na masusukat ng pera. Dahil ito ay may malaking halaga sa kasaysayan, nagpasya akong ibigay ang artifact na ito, nang walang bayad, sa National Museum. Si Nicole ay sumimangot at tumagilid ang ulo, pagkatapos ay iniabot ang kanyang braso para imbitahan ang taong nakatayo roon. Ito ang direktor ng Pambansang Museo, angkop na tahanan sa museo para sa lahat ng nagmamahal at gumagalang sa kasaysayan. Sa hinaharap, lahat ay maaaring ibahagi ang kwento ng Esmeralda na tubo na ito at sa tingin ko ito ay higit na mahalaga kaysa ito ay nasa mga kamay lamang ni Chairman Ferguson. Siguradong susuportahan ni Ferguson ang aking mapag-isip na desisyon. Ang lalaking lumapit kay Nicole sa entablado ay mukhang mature at kagalang-galang. Dinala niya ang dalawa sa kanyang mga nasasakupan at nagbigay ng isang simpleng talumpati ng pasasalamat. Pagkatapos, sa harapan ng mga panauhin, kinuha ng lalaki ang kahon na naglalaman ng emerald pipe mula sa mga kamay ni Nicole at umalis kasama ito. Tiningnan ni Floyd Stanton ang kanyang anak na babae at nakaramdam ng labis na kasiyahan sa kanyang pagganap. Umakyat siya sa entablado upang magsabi ng ilang mga salita at binigyan ang lahat ng berdeng ilaw upang makihalos sa paligid ayon sa gusto nila. Para naman sa pamilyang Ferguson, hindi sila hinayaan ni Floyd Stanton na makalayo ng ganoon kadali. Sa oras na ito, ang mukha ni Old Master Ferguson ay namumula sa galit. Sa sobrang inis niya ay hindi siya makapagsalita.
Tinalo siya ni Nicole gamit ang sarili niyang paraan at tuluyan nang tinapos ang mga plano ni Old Master Ferguson na ibalik ang kanyang Emerald Pipe. Kung naibenta niya ito sa ibang tao, mabibili pa rin ito ng mga Ferguson dahil handa silang magbayad ng anumang presyo para dito. Sa kabaligtaran, ginawa ni Nicole ang hindi inaasahang hakbang na ito na nag-donate ng Emerald Pipe sa National Museum, at higit sa lahat, sa napakaraming maimpluwensyang tao na sumasaksi. Kahit na may kakayahan si Old Master Ferguson, wala siyang lakas loob na kumuha sa museo. Walang alinlangan, lubos siyang natalo sa larong ito. Tara na. Tumalikod si Old Master Ferguson at umalis. Wala siyang pakialam sa mga kasiyahan at ayaw niyang manatili rito ng isa pang sandali. Chairman Ferguson, sandali lang. Dahan-daang lumakad si Floyd Stanton kasama si Nicole, parehong may suot na masayang ngiti sa kanilang mukha. Kabanata 117. Hindi ako ganyang mapagbigay. Malungkot ang mukha ni Old Master Ferguson habang nakapikit ang mga mata at malamig na ungol. Galit na galit siyang tumingin sa mag-ama na mag-amang ito kaya nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, Chairman Stanton, ano pa ang mayroon ka? Sapat na ang nakita ko sa nakakagulat na palabas na ito. Ito ay malinaw na ang Stantons ay sadyang sinasabi sa mga Ferguson ang lahat ng nangyari sa gala. Hindi nakakagulat na si Nicole ay walang takot nang ireklamo ko siya kay Floyd Stanton sa kanyang opisina noong araw na iyon. Ngayong naiisip ko iyon, sinadya niya akong pinaglaruan. Naisip ni Old Master Ferguson. Sinulyapan ni Floyd Stanton si Eric Ferguson, na hindi pa rin nagpapakita ng kahit anong emosyon sa kanyang marangal at kalmadong mukha. Sa gayong murang edad, nagawa niyang hindi mabalisa sa lahat ng nangyari, na isang pambihirang talento. Kung hindi dahil sa magulo na buhay pag-ibig ni Eric at sa maraming beses niyang pananakit kay Nicole na naging dahilan para lumayo si Floyd Stanton sa kanya, malamang na matatanggap ni Floyd ang ganoong lalaki bilang kanyang manugang. Chairman Ferguson, hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling ang galit mo. Pinakasalan ng prinsesa ko ang apo mo para lang maging hamak na kasambahay sa pamilya mo. Kahit na pagkatapos ng hiwalayan nila, siya ang pinakakinasusuklaman na tao sa internet na kaliwat kanan. Chairman Ferguson, sa tingin mo ba wala kang utang na paliwanag sa amin? Malamig ang boses ni Floyd Stanton. Natigilan si Old Master Ferguson. Nagulat din sina Quinn at Ingrid. Dinadala ba ni Floyd Stanton si Nicole para ayusin ang mga account? Bahagyang kumunot ang noo ni Eric at malalim ang mga mata habang nakatingin kay Nicole na katabi ni Floyd. Nakatitig siya sa royal blue sapphire cufflink sa shirt ni Floyd at hinihila niya ang suit ng kanyang ama na parang naiinip na. Tila nag-aatubili siyang lumapit at hindi man lang gustong tumingin sa kanila kahit sandali. Dahil sa ikalawang pag-akyat niya sa entablado, si Eric ay labis na nabigla. It's just that itinago niya ang lahat sa kaibuturan ng kanyang puso. Lahat ang hindi kapani-paniwalang mga bagay na ginawa ni Nicole pagkatapos ng kanilang hiwalayan ay tila may kabuluhan. Ang lahat ay naging lohikal at nararapat. Ang nakakagulat na impormasyon na ito ay lumabas ng wala saan. Umubo si Old Master Ferguson. Naging pangit ang mukha niya. Tinago ni Nicole ang kanyang pagkakakilanlan, kaya paano namin malalaman na anak mo siya? Binalikan niya si Floyd at nagdahilan gamit ang dahilan na ito. Ngumisi si Floyd at galit na gumanti. So, you're saying that the harsh treatment she received at your place is our fault? Noong nagustuhan niya si Eric at gusto niyang pakasalan, hindi ako pumayag, pero she went behind my back to get married anyway. Galit na galit ako. Sa loob ng 3 taon na pinutol ko ang lahat ng pakikipag-ugnay sa kanya, naisip ko na magiging maayos ito hanggat masaya siya, ngunit hindi ko akalain na hindi siya tinatrato ng iyong pamilya bilang isang tao. Panik na nagsalita si Quinn, she's well-fed and has a roof over her head, so paano siya pinagmamalupitan? We were kind to her, but she didn't show sa amin any gratitude and even lied sa amin. How can we wag kang magagalit? Naging matigas ang mukha ni Floyd at magsasalita pa lang nang hilahin ni Nicole ang kanyang damit. Isang malamig na ungol ang kanyang pinakawalan na nagdadala ng pang-aalipusta at paghamak. Kahit na ang buong mundo ang may kasalanan, wala namang kinalaman sa pamilya mo, diba? Hiniling ko yon, kaya I deserve to be lowly and put up with all your vileness. I deserve to use my own blood in a attempt to exchange for someone's love.
It serves me right to be a blind fool for the past 3 years. Iyan ba ang ibig mong sabihin? I'm not a generous person, so in the future, ano lang ang maibabalik ko? Nakatanggap ako ng unti-unti, isang mata sa isang mata. Kinagat ni Nicole ang kanyang labi at hindi itinago ang kanyang pagkasuklam. Akala ba nila nakakalimutan ko na lang ang nakaraan? Nakalimutan ko ang tungkol sa mga kahihiyan na iyon. Kung magkakaroon ako ng pagkakataon, siguradong babalikan ko sila. Nanigas ang mukha ni Queen. Galit na tinitigan ni Old Master Ferguson si Queen at naiinis sa pagiging madaldal nito, kaya napaatras si Queen sa takot at naglakas loob na hindi na muling magsalita. Si Wendy Quaid, na tahimik na nakatayo sa gilid sa buong oras na ito, ay biglang humakbang. Malumanay at mahina ang boses niya habang sinasabi, "Nicole, alam kong galit ka sa akin. Ako ang gumamit ng labis na dugo mo. Wala itong kinalaman sa mga Ferguson. Lumapit ka lang sa akin kung gusto mo. Kung alam namin na ikaw ang tagapagmana ng Stanton Corporation, sa tingin ko ay hindi ka natretuhin ni Eric ng ganito. Dahil tapos na ang ginawa, sana mapatawad mo kami." Bagamat naiinis si Wendy sa tunay na katauhan ni Nicole, ang kanyang mapagmataas na pakiramdam ng pagiging superior kapag tiningnan niya si Nicole sa nakaraan ay ibang-iba sa kanyang kasalukuyang posisyon. Para silang langit at lupa. Kinasusuklaman ni Wendy ang magandang kapalaran ni Nicole. Bakit nakakakuha si Nicole ng mga bagay na hindi kayang makuha ng iba sa kanyang mga daliri? Dapat ay akin si Eric Ferguson. Sinaman ng tingin ni Nicole si Wendy at naisip, alam niya talaga kung paano isali ang sarili niya sa drama, ha? Sa pangungutya, sinabi ni Nicole, hindi ito lugar para sa basura. Sino ka para kausapin dito? Kabanata 118. Hilingin sa kanya na umalis. Naninigas ang ekspresyon ni Wendy Quaid. Hindi niya inaasahan na ganoon kadirekta si Nicole. Malungkot siyang tumingin kay Eric, ngunit hindi ito tumingin sa kanya. Sa simula pa lang, nakatutok na ang mga mata niya kay Nicole at hindi makatwiran ang tahimik niya. Tahimik na isinandal ni Wendy ang kanyang ulo at kinuyam ang kanyang mga daliri. Hindi rin siya nilinggan ni Old Master Ferguson at wala rin siyang balak tumulong. Sa sandaling ito, malungkot ang mukha ni Old Master Ferguson habang tinanong niya si Floyd, Chairman Stanton, kahit may ginawa kaming mali, puro tubig sa ilalim ng tulay ngayon. Nagdiborsyo na sila, kaya hindi na kailangang mag-abala tungkol dito, tama ba? Pilit talagang pinipigilan ni Floyd ang kanyang galit. Galit na galit siya na hindi niya alam kung paano nakayanan ng kanyang anak na babae ang mga ito sa nakalipas na 3 taon. Agad niyang tinawag ang 2 waiter na nakatayo sa di kalayuan at tinuro si Wendy Quaid. Pakiusap na umalis ang dalagang ito. Namutla ang mukha ni Wendy habang nakatingala sa gulat. Masungit ang tono ni Floyd. Ang aking anak na babae ay hindi gustong makakita ng basura, kaya paalisin mo siya. Eric. Sinubukang humingi ng tulong ni Wendy. Nagsalubong ang mga kilay ni Eric habang sinusulyapan siya, pagkatapos ay pinaalalahanan siya sa malamig na boses. Hinihintay ka na ng driver sa labas. Pauwiin ka na niya. Nagtaas ng kilay si Nicole. Hindi niya akalain na papaalisin ni Eric si Wendy ng ganoon lang. Payag ba siyang iwan siya? Talagang mahirap hawakan ang puso. Nakita ni Queen at Ingrid, na nagdala kay Wendy Quaid sa kanilang sariling kasunduan, ang sitwasyon at nataranta. Nagtago sila sa likod ng nakasimangot na Old Master Ferguson at hindi naglakas loob na magbitaw ng salita. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Floyd. Nakaplaster na siya sa dati niyang malayo at magalang na ngiti. Chairman Ferguson, lahat ng hinaing na dinanas ni Nicole noong panahon niya kasama ang iyong pamilya ay maaaring isantabi sa ngayon, ngunit paano naman iyong mga kamakailang chismis na kumakalat sa internet? Sa tingin ko ikaw ay pinakakwalipikadong humarap at linawin ito, hindi ba? Bagamat sapat na ang pagsisiwalat ng pagkakakilanlan ni Nicole upang linisin ang kanyang pangalan sa mga iskandalo na iyon, ang pagharap sa mga Ferguson upang maglabas ng pahayag ay upang pilitin ang mga Ferguson na aminin ang kanilang pagkakamali. Malamig na umungol si Old Master Ferguson. Kailangan ba yon? Kung hindi mo man lang ipinakita ang iyong sinseridad para humingi ng tawad, wala akong magagawa kundi putulin ang lahat ng pakikipagtulungan sa Ferguson Corporation, kasama ang lahat ng stock, pondo, at mga proyekto sa pamumuhunan.
Hindi ko kailangang pasanin ang mga pagkalugi ng pagkaputol ng ating relasyon. Malamig na wika ni Floyd. Ang mukha ni Old Master Ferguson ay malamig at madilim sa isang iglap. Ang Ferguson Corporation ay hindi kapos sa pera, ngunit ang Stanton Corporation ay higit pa. Kung biglang binawi ng Stanton Corporation ang mga pamumuhunan nito, mahihirapan ang Ferguson Corporation na i-shuffle ang mga pondo upang punan ang mga puwang na iyon. Ang mga ito ay napakalaking halaga, kaya kung ang Ferguson Corporation ay walang sapat na daloy ng pera, nangangahulugan ito na kailangan nilang pasanin ang lahat ng mga pagkalugi na ito. Pag-iisipan ko. Nagnganga ang mga ngipin ni Old Master Ferguson, tumalikod, at umalis. Humalaklak si Nicole at idinagdag, Chairman Ferguson, huwag kalimutang bisitahin ang pambansang museo ng madalas sa hinaharap. Isang nakamamatay na suntok. Bumagsak ang katawan ni Old Master Ferguson, at muntik na siyang matamba. Buti na lang at hinawakan siya ni Ingrid sa tagiliran, kaya napailing siya sa galit at lumayo nang hindi lumilingon. Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Floyd at walang magawang tumingin kay Nicole. Ikaw na maliit na bastos. Ngumiti ng mapait si Nicole at hinayla ang braso ni Floyd nang tumalikod na sila para umalis. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na naroon pa rin si Eric Ferguson. Mr. Ferguson, bakit hindi ka sumama sa kanila? Natahimik si Eric Ferguson habang dahan-daang binabasa ang pangalan niya ng makahulugan. Nicole Stanton. Nagtaas ng kilay si Nicole. Tumingin si Eric kay Floyd at nagtanong, Chairman Stanton, can I please talk to her alone? Sa wakas ay naunawaan na ni Eric kung bakit ayaw ni Floyd Stanton na tawagin siya bilang Uncle Floyd kanina. Lumalabas na ayaw masangkot ni Floyd sa anumang personal na relasyon nila ni Eric. Tumingin si Floyd sa kanyang anak, na walang ekspresyon na si Nicole saka ikinabot ang mga sulok ng kanyang mga labi bilang panunuya. Oo naman, sabi niya. Alam ni Floyd sa kaibuturan ng kanyang puso na hindi na muling sasaktan ang kanyang anak sa hatek na iyon. Kung hindi, hindi siya magiging determinado. Huwag masyadong magtagal. Gusto pa rin kitang ipakilala sa ibang mga old-timers sa industriya. Pagkasabi nun ay binigyan ng matalim na tingin ni Floyd si Eric at naglakad na palayo. Mr. Ferguson, ano ang gusto mong pag-usapan? Casual na kinuha ni Nicole ang isang baso ng red wine sa tray na hawak ng isang dumaang waiter. Ang burgundy na likido ay napakayaman sa kulay at halimuyak habang marahang iniindayog niya ito sa kanyang kamay. Bumaba ang tingin ni Eric sa mukha ni Nicole. Malalim at magnetic ang boses niya. Bakit mo tinago ang iyong pagkatao para pakasalan ako? Kabanata 119. Bumili ng pamagat. Tumigil sandali si Nicole. Bahagyang gumalaw ang kanyang mga kilay habang insusiyant na itinaas ang kanyang mga talukap, pagkatapos ay ikinabot ang sulok ng kanyang mga labi. Mr. Ferguson, bakit mo gustong malaman ito? Ang pag-alam sa sagot ay wala ng anumang kahulugan ngayon, di ba? Napaisip si Nicole. Sagutin mo ako. Malalim ang boses ni Eric, at ang kanyang mga mata ay napakalalim na parang karagatan. Ibinaba ni Nicole ang mga talukap at malumanay na ngumiti. Dahil ang aking pamilya ay hindi napapansin sa iyo, ngunit kahit papaano ay bulag ako at nagustuhan kita. Kaya naman tinalikuran ko ang mundo ko, isinuko ko ang aking pagkakakilanlan, at nakabukas ang mga braso sa kanya. Sa kasamaang palad, hindi niya ako sinalo, at nahulog ako sa isang masakit na kamatayan. Buti na lang at hindi na ako bulag. Ngumiti ng mahina si Nicole. Napakalamig noon. Mr. Ferguson, tapos ka na bang magsalita? Baka bumalik ka at pag-usapan ang matanda kung paano sasabihin ang paghingi ng tawad. Humigop ng red wine si Nicole at binawi ang tingin. Tumalikod na siya at umalis nang hindi nagsasalita. Madaling nakikisalamuha si Grant sa mga bisita. Napangiti si Floyd at biglang may naalala, saka naglakad palapit kay Grant. Nasaan si Kay? Bakit wala siya sa ganoong importanteng okasyon? Si Kay, bilang isa sa mga iskandalosong boyfriend ni Nicole, ay isa ring sikat na bida sa pelikula. Umubo si Grant. Sinabi niya na magnanakaw siya ng kulog ng lahat sa pagdating, kaya siya ay nasa bahay, natutulog. Malamig na ungol ni Floyd. Anong stupid thunder? Hindi ba bayad lahat ng titulo niya? Hindi nakaimik sina Nicole at Grant. Biglang tumikim si Kay na nasa bahay na nakikisaya sa pelikulang pinagbibidahan niya.
Nang malapit nang matapos ang party, kinaladkad ni na Yvette at Julie si Nicole palabas at palihim na tumakas. Tattle bar. Ferg, bakit ngayon ka lang dumating noong tinawag mo kami kanina? Hinihintay ka naming lahat. Pagdating na pagkarating ni Eric, lumapit sa kanya si Keith Ludwig. Dahil ang Stantons ay gumastos ng napakaraming pera sa pag-arkila ng gusali sa advertising space ng buong lungsod upang ipahayag ang pagkakakilanlan ni Nicole, kasama ang mga live na larawan ng gala na kumakalat sa online, alam ng lahat ang mga kaganapang nakakasira ng lupa na naganap sa anniversary gala ng Stanton Corporation. Si Nicole ang tagapagmana ng Stanton Corporation. Oh, God! Naisip ni Keith ang ugali niya kay Nicole nitong nakaraang 3 taon at bigla siyang nanginig sa takot. Kinuha ni Eric ang baso sa mesa na wala pang yelo at ininom ang whiskey sa isang lagok. Nakita ito ng lahat at tumahimik. Natagpuan pa rin nila itong hindi kapanipaniwala. Ang inakala nilang dukha ay isang prinsesa pala. Walang sino man ang makakatanggap ng gayong pagbabalik tanaw sa tungkulin. Napabuntong hininga si Keith. Talagang tinago ng husto ni Nicole. Bigla na lang siyang tumayo sa taas ng food chain. Do you think she'll settle scores sa atin? Si Eric na hindi pa nagsasalita ay nakakunot noo lang ang ungol. Hindi, hahanapin niya lang ako para ayusin ang score. Ako lang naman ang nagtrato sa kanya ng masama simula nung naisip ni Eric. May katabi silang nagtanong, si Nicole ba ang illegitimate na anak ni Floyd Stanton? Kung hindi, bakit walang nakarinig tungkol sa kanyang pag-iral sa pamilya Stanton bago ito? Nagdududa si Eric. Kung si Nicole ay isang illegitimate na anak, bakit si Floyd Stanton ay maglalakas loob na ipahayag ang kanyang pagkakakilanlan ng tahasan? Malinaw na ang pamilya Stanton ay nagtatago ng impormasyon tungkol sa kanya upang maprotektahan siya. Sinabi ni Keith, hindi mo ba nasubaybayan ang kanyang kwento online? Sa sandaling nabunyag ang pagkakakilanlan ni Nicole, inilathala ng Stanton Corporation ang kanyang mga nakaraang karanasan. Natanggap siya sa isang Ivy League noong siya ay 13 at nakakuha pa ng isang buong scholar para sa karagdagang pag-aaral sa ibang bansa. Nagtapos siya ng Doctor of Philosophy sa loob lamang ng 4 na taon. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa intern sa isa sa mga nangungunang kumpanya ng negosyo sa Europa at nagkaroon ng malapit na pakikitungo sa isang tiyak na pamilya ng hari. Siya ay karaniwang isang buhay na alamat bago siya nagpakasal kay Ferg. Hindi nakakagulat na kahit si Grant Stanton ay handang maglaro ng pangalawang fiddle sa kanya. Talagang lalago ang Stanton Corporation sa ilalim ng kanyang pamumuno. Natahimik ang lahat habang nakikinig. Mababa ang tingin nila sa babaeng ito noon. Akala nila si Eric lang ang pinakasalan niya dahil isa lang itong gold digger at skimang. Sa bandang huli, walang umasa na sila ang napakababa para kay Nicole. Nang makita ito, umakyat si Keith at tinapik ang balikat ni Eric. Ferg, isipin mo, bakit kanya pinakasalan noong una? Siguradong 9 love na talaga siya sa'yo, di ba? Bakit naman? Kabanata 120. Siya ay basura. Hindi ko alam. Malamig na wika ni Eric at iniiwas ang kamay ni Keith na umaabot sa kanya. Ito rin ang naging palaisipan ni Eric. Naalala lang niya na noon, si Wendy Quaid ay naaksidente sa sasakyan at nawalan ng masyadong maraming dugo, ngunit ang renal na dugo na nakaimbak sa blood bank sa Atlanta ay malayo sa sapat. Noon ay lumapit sa kanya si Nicole. Sinabi niya na maaari niyang ibigay ang kanyang dugo kay Wendy, ngunit sa isang kondisyon siya ay pakasalan siya. Ang bagay ay apurahan, kaya pumayag si Eric nang hindi man lang nag-iisip tungkol dito. Natural lang ang lahat ng nangyari. Hindi gusto ni Eric si Nicole at wala siyang nararamdaman, ngunit iginagalang pa rin niya ang lahat ng karapatan nito bilang asawa at iginagalang ang kanilang pagsasama. Biglang may kumatok sa labas ng private room nila. Lumabas si Keith para tingnan at agad na tumalikod. Ha, andito na si Nicole. Sa labas, napakalakas ng musika na maaaring makabasag ng eardrum ng isa. Lahat ng nasa ibaba ay nagsasaya sa musika. Si Nicole ay sumasayaw sa gitna habang ang mahahabang binti at manipis na bewang. Siya ay may isang kaakit-akit na ngiti habang siya ay gumagalaw sa musika at agad na naging focus ng mga tao. Ang ganda talaga nung babae. Ang kanyang pagsimangot at ang kanyang ngiti ay pare-parehong nang-aakit. Ang ngiti ni Nicole ay mainit at maliwanag habang ang mga tao ay bumubuo ng isang bilog sa paligid niya. Nakipagsayaw siya sa isang magandang lalaki.
Ang kanilang poster ay mapanokso at napaka-risque. Naghiyawan ang lahat sa pagpupuri kay Nicole hanggang sa matapos ang musika. Nahawa na rin si Keith sa kanyang sayaw at hindi napigil ang sumigaw kasama ang mga tao habang kumakaway. Narinig ni Nicole ang pamilyar na boses at napatingin siya kay Keith sa itaas. Katabi niya si Eric Ferguson. Agad na napawi ang ngiti niya, at tumalikod na para maglakad palayo na parang nakakita lang ng tambak na basura. Nakatayo si Eric sa mga anino. Ang kanyang mga tampok ay kitang-kita, at ang kanyang mukha ay malungkot at malungkot. Hindi niya alam na magaling itong sumayaw at hindi niya napansin na napaka-inviting ng ngiti nito. Hindi pa siya nakitang ganito kasaya ni Eric sa nakalipas na 3 taon. Nang pakasalan niya ito, napakatapang niya, at nang umalis siya, determinado siya. Sa pag-iisip nito, naramdaman ni Eric ang matinding kirot sa kanyang dibdib na para bang dinidiin siya ng malaking bato. Mabigat at nakakasakal ang pakiramdam. Hindi niya maiwasang isipin na nangyari ang lahat ng ito dahil sa sobrang lapit niya kay Wendy Quaid, dahilan para hindi maintindihan ni Nicole ang kanilang relasyon. May namumuong iritasyon sa kanyang puso. Muling sinuri ni Eric ang relasyon nila ni Wendy at naisip na marahil sa ilang mga paraan, masyado siyang nag-aalaga sa kanya. Nang makita ni Keith ang masamang tingin ni Nicole, nanigas ang mukha nito sa ilalim ng makukulay na ilaw. Binawi niya ang nanginginig niyang mga braso at tumingin kay Eric. Ferg, sigurado ka bang hindi niya ay settle ang score sa atin? Do you think it's too late to apologize? Hindi napigilan ng isa nilang kaibigan sa gilid na sipin ang puwitan ni Keith. Dude, babae lang. Ano ba ang kinakatakutan mo? Huwag mong hiyain sa paghingi ng tawad. Bamulong si Keith, hindi kayo ang nakahubad sa kanyang mga kamay. Hindi sila pinansin ni Eric. Ibinaba ang kanyang baso ng whiskey, kinuha ang kanyang jacket, at tumalikod para umalis. Kaka-rating mo lang dito. Saan ka pupunta? Sigaw ni Keith sa likod. Sa loob ng private room number 9. Kinuha ni Nicole ang kanyang pitaka at sinabing, I've partied enough. You girls have fun. Aalis muna ako. Nagpaalam sina Julie at Yvette sa kanya. Mukhang hindi aalis ang dalawa hanggat hindi sila nalalasing. Lalabas na sana si Nicole nang makita niya si Keith na nakatayo sa dulo ng koridor, nakangiti sa kanya gamit ang nakakairita nitong mukha. Hinihintay niya ba ako? Anong meron sa lalaking ito? Umalis ka. Wala sa mood si Nicole na kausapin siya. Mapilit si Keith at sinabing, mawawala ako, pero hayaan mo muna akong tapusin ang gusto kong sabihin. Malamig na ungol ni Nicole. Anong gusto mong sabihin? Tumingin si Keith kay Nicole na sobrang cold at relaxed, tapos nag-aalangan na sinabi, Nicole, I want to apologize to you for what happened before. Bagamat siya ay tila isang walang gulugad na duwag, iyon ay mas mahusay kaysa sa paglipad ng kanyang mga hubot-hubad sa buong internet. Binigyan siya ni Nicole ng isang sidilong sulyap at marahang kinawit ang kanyang mga labi. Bakit? Natigilan si Keith at tumingin sa kanya. Pinapatawad mo na ako. No. Nicole said insouciantly. Isipin mo kung paano mo ako pinahirapan noon. Sa tingin mo ba ang isang simpleng salita ng paghingi ng tawad ay makakalimutan ko ang nakaraan? Wala ka bang kahihiyan? Mr. Ludwig, hindi ko akalain na magiging ganoon kakapal ang balat mo.